Totoo na ngang mahusay ang invisible hand. Oh, ramdam ko ang bilis na parang hangin. Ah, wow. Hindi sapat ang lakas ng mga mandirigma ng Dragon Kingdom. Mga dayuhang manlulupik. Panoorin ninyong putulin ko ang aking mga binti at kunin ang ulo ninyo. Masisira kayo sa aking Shaolin Golden Bell cover. Sige na. Sino pa? Hahaha. Narito ako para labanan kayo. Isang pulubi. Totoo ba niyan? Ang mga pulubi ang bahala dyan. Gagana kaya to? Nakikiusap na lumipat ng lugar? Nandito ako para bugbugin ka ngayon. Gusto mo bang makipagkumpetensya sa akin? Oo. Wala na bang magagaling na tao sa Long Kuo Wudao? Naging pulubi pa sa entablado para lumaban. Tigil ang kalokohan. Magmadali ka't pirmahan ng kasunduan ng buhay at kamatayan. Sarili mong hinahanap ang kamatayan. Huwag mo akong sisihin. Isang suntok lang yan. Kung gayon, sa iyo na yan, i-unfold ang kasunduan ng buhay at kamatayan. Pirmado na talaga? Ako'y walang pangalan. Eksperto sa pagharap sa matitigas ang ulo. Kayabangan. Ikaw pala yung hindi namatay sa gutom. Halika't mamatay ka. Siya kaya ay mula sa maalamat na pulubigang? Oo. May balita ako tungkol sa makapangyarihang lalaking si Hong Chigong sa pulubigang. Halika, na pulubi. Mga kapatid na pulubi. Halika, patalsikin ang magnanakaw na. Patalsikin siya. Sige na, sige. Sige na. Patayin ka ng pulubi. Papatayin kita. Talagang babatuhin ng gusto, kahit natalo na, hindi pa rin nakalaban ang pulubi. Ang Axe Gang ay nasa inyong likuran. Halika, andito ako para sa'yo. Halika na, halika. Halika na. Nanalo tayo. Tayo ang nanalo. Panginoong Dog, hindi. Ang aming bansang dragon ay malawak ang teritoryo at puno ng yaman. Hindi ito mapagnanakawan ng masasamang tulad ninyo. Bumalik kayo sa pinanggalingan ninyo. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Aray pare, magaling. Ang ganda ng martial arts ng Dragon Rise Kingdom. Pangalawang leader ang alok ko sa'yo. Inaanyayahan kita sa grupo namin. Pangalawang leader. Bakit maraming pulubi? Beggar Gang Kalangitan, Lupa Xuan, magbigay galang sa hari ng mga pulubi. Magbigay pugay sa hari ng mga pulubi. Ano? Hari ng mga pulubi. Siya ba ang misteryosong hari ng mga pulubi na nagbigay ng kayamanan para sa nasalanta sa Hilaga? Tunay na bayani at alamat. Nahanap na ang hinahanap mo, di ba? Hari ng mga pulubi, siya ba yon?
Kainin mo ang siopaw habang mainit-init pa. Salamat. Sige, sige, sige. Anong ginagawa mo? Magnanakaw ka? Sa murang edad, hindi pa natuto ng mabuti. Anong bata ang nagnakaw ng siopaw? Maniniwala ka man o hindi, ipakukulong kita. Tito, 2 araw na akong hindi kumakain. Nasaan ang mga magulang mo? Papuntahin mo agad para siya ang sumalo o ipapakulong kita. Wala akong magulang. Pakawalan mo siya. Bakit mo inaapi ang bata? Inaapi ko siya. Ninakaw niya ang siopaw ko. Tama na ang awayan. Bigyan mo ng 10 siopaw. Babayaran kita. Swerte mo. Bata, kunin mo ito. Salamat, Tito. Kainin mo, bunso. Umuwi ka pagkatapos kumain. Anak, alis na tayo. Hoy. Paglaki ko, yayamanin ako at pakakasalan ko siya. Aking irog, sa wakas natagpuan na kita. Ang inyong kamahalan, may iba pa po bang utos? Ayos lang, bumalik ka na sa lungsod. Panatiliin ang kapayapaan. Tatawagin kita kung kakailanganin. Opo. Ama kong walang awa. Nasaan ka na? Binibini. May balita na ba? Ginoong Han, ang totoong ama mo ay si Han Jicheng. Mula sa pamilyang Han ng Jiangzhou. May kambal kang kapatid na babae, si Han Fei at ang mga higante ng Jiangzhou na siyang Guan Jeling. Tama, sila nga. Ipaalam sa samahan ng paghihiganti at magtipon sa Jiangzhou. Itulin ang pamilyang Han. Pero Binibini, hindi mo ba kailangang iulat sa tagapangulo? Hindi na kailangan ng ninong. Abala siya sa mga pandaigdigang usapin. Huwag nang patumpik-tumpik pa, umalis na tayo. Sige. Ang hari ng mga pulubi. Pagkatapos kong maghiganti, gagawin ko ang lahat para ligawan. Binigyan na ng utos si Miss. Ipadala ang mga master ng Revenge Society. Maghanda para sa labanan sa Jiangzhou. Direktang sakupin ang Hanjiang. Tatay, natatakot ako. Huwag kang matakot. Tinutulungan ka ng doktor sa paghanap ng tamang bone marrow. Bakit hindi na lang gamitin ang bone marrow ni Yao Yao? Paano magagawa yon? Ayon sa doktor, hindi maganda ang physical indicators ni Yao Yao. Mawawalan siya ng buhay kung kunin ang bone marrow. Kung isa lang sa 2 apo ang mabubuhay, si Fei Fei ang pipiliin ko. Tingnan mo kung gaano katalino si Fei Fei. Napakatanga naman ni Yao Yao. Madaling malinlang. Sa panahong yon, ipagkakanulo niya ang pamilyahan. Posible ang lahat ng iyan. Tatay, Lola, habang ako'y nabubuhay, tiyak na magiging mabuting anak ako sa inyo. Hoy, tingnan niyo, matalino at may sentido si Fifi. Sige. Kukunin ko si Yao Yao dito. Yao Yao, Yao Yao, Yao Yao. Gising na, Yao Yao. Nanay? Pupunta ang tatay mo para kunin ang bone marrow mo para sa kapatid mo. Umalis tayo dito kasama ni nanay. Habulin, takbo. Habulin, huwag mong paandarin. Bilisan mo. Opo, Takbo, yoyo. Habulin, takbo, yoyo. tigil. Hulihin sila. Bilisan mo. Takbo. Tigil. Ha ha ha. Takbo. Hahaha. Takbo! Takbo! Si Han Jicheng Yao Yao ay anak mo rin. Bakit mo saya sinaktan? Gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Buong pamilya natin mahal ito, hindi siya pinili ng tadhana. Kailangan niyang tanggapin ang buhay na to. Ibalik mo sa akin? Hindi. Oo. Hindi. Aking walang awang ama. Inaasam-asam kong makita kung paano mo haharapin ito. Ano? Totoo? Anong problema? Impormasyon ng spy. Lumitaw ang hari ng mga pulubi sa Jiangzhou. Totoo? Oh, ang hari ng mga pulubi. Nagpahirap sa mga dayuhang warrior na nagyayabang sa Jiangzhou. Nagdulot ng malaking ingay sa Jiangzhou. Maganda yan. Pumunta ako sa Jiangzhou para maghiganti sa pamilyahan at magproposa sa hari ng mga pulubi. Matapos ang 2 mahahalagang bagay sa isang iglap, bilisan mo ang takbo. Ang binibini ng Han residence ay kumuha ng mga bodyguard. Susunod na grupo.
team ang nanalo. Susunod na grupo. Hindi na kailangan ng susunod na grupo. Lalabanan ko kayong lahat mag-isa. Ano? Sapat na ako lang ang magprotekta sa'yo. Hindi natin kailangan ng maraming tao. Saan galing tong mayabang nagto? Pangahas kang magpakaloko sa pamilyahan. Ako'y tinatawag mong mayabang dahil hindi mo kayang unawain. Ako'y simple at abot kaya. Maglakas loob kang magsalita ulit. Maniwala ka man o hindi. Malalagot ka ngayon. Ang yabang talaga nitong taong to, binibini. Hayaan mo akong turuan siya ng leksyon. Ang yabang nitong lalaking ito, Miss, hayaan niyo akong turuan siya ng leksyon. Handa akong maglingkod. Gagawin ko. Sabay tayong pumunta, iwasan ng gulo. Talagang naghahanap ng kamatayan, di sabay tayong pumunta. Itanong mo kung ano ang gusto ng mayordoma sa pagbugbog sa kanya. Huwag kang magatubiling paluin ng basta. Kung may masamang mangyari sa away, ang pamilyang Han ang sasalo sa inyo. Ang pamilyang Han ang sasalo sa inyo. Sige, di todo na ang apoy ko. Puntahan mo ang impyerno. Tara na nga sabay. Oo. Hindi ka ba nakatudo ang apoy? Yun lang ba? Ikaw, tao ka ba o multo? Ako ang Diyos. Ang Diyos na naghahari sa mga suwail. Talagang pambihira. Sabihin mo, magkano ang gusto mo? Ayaw ko ng sweldo. Nandito ako para pakasalan ka. Ano daw? Sandali po. At sinabi ko, Mahal, Huli ka dumating. Mahal, may hampas lupa dito. Inipuan niya ako. ha? Anong lakas ng loob mo? Babae ng angkan Shangguan. Patayin mo siya para sa akin? Teka muna. Ito, Han. Anong nangyari, Tay? Nakita ko mula sa taas. Bihira ang ganitong tao. Pwede mo munang alagaan. Hindi na nga niya alam. Walang pakundangan. Nagproposang pakasalan ako. Naku, ang tapang niyang magsalita, papatayin kita. Aje, huwag padalos-dalos. Tito Han. Nang bastos kay Fei-Fei, ahadlangan mo pa ako? May natanggap akong balita. May gaganting lusob sa Jiangzhou laban sa Angkan Han. Panahon na para kumuha ng tauhan. May potensyal siya, magagamit natin siya. Ang Revenge Society. Ang Revenge Society na pinamumunuan ng Dark Lord? Oh, bakit nila pinupuntirya ang Angkan Han? Hindi ko alam. Ang taong nagbigay ng impormasyon ay tumanggap lang ng utos. Di ko alam ang dahilan. Pero kung ito lang siya, hindi niya kaya labanan ang Revenge Society. Talagang hindi niya kakayanin mag-isa. Ngunit unti-unti tayong lalakas. Makakakuha tayo ng mga karagdagang tauhan. Unti-unting lumakas. Sige, makinig tayo kay Tito Han. Tol, pwede kitang tanggapin sa Angkan Han. Pero dapat masunurin ka at tapat. Huwag kang mag-isip ng kakatwa. Kaya mo ba yan? nandito ako para magbayad ng utang na loob. Dahil may boyfriend na siya, kailangan ko munang manatili. Titingnan ko muna ang sitwasyon. Sige. Sige. Simula ngayon, sasamahan mo si Fei-Fei para protektahan siya, ha? Siya ang magprotekta sa akin? Ayaw ko. Hayaan mo siya ang magligtas sa akin. Ayaw ko. Bakit? Kapag may nakikita akong tao na hindi alam ang sariling pagkatao, mga taong hindi nakakaunawa sa kalawakan ng langit at lupa, labis akong nasusuklam. Binalaan ko na siya. Hindi niya lalabagin ang mga patakaran. Hala, hindi siya. Hindi ako komportableng kasama siya. Halika rito. May sasabihin ako sa'yo. Ano? May natanggap akong lihim na mensahe. Ang paghihiganti ay partikular na tututok sa'yo. Kinimukuha ang iyong impormasyon. Nag-aalala ko, ikaw ang target nito.
Ang taong ito ay may pambihirang kakayahang martial arts. Wala pa akong nakitang mas angkop na magprotekta sa'yo. Siya, kaya ba niya ito? Ang taong ito ay hindi lamang bihasa. Ang mas importante, ang kanyang katahimikan, ang kanyang lakas ng loob, ay pambihira. Nagtratrabaho naman siya para sa'yo. Ano ang hindi pwede? Sige. Okay na, anak. Umuwi ka na at maghanda. Mag-report ka bukas sa Hanfu. Maging bodyguard ni Fire. Opo, mauna na ako. Sa loob ng 24 na oras, kailangan ko lahat ng impormasyon tungkol kay Xiang Guanjie. Ang samahan ng paghihiganti. Ninong, ito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Xiang Guanjie. Ang ninong ng Justice League ang pinaka-misteryosong pagkatao ko. Ayokong malaman ng ibang tao. Tawagin niyo pa rin akong Ginoong Shin sa hinaharap. Si Ginoong Qin po ito. Pagpapakilala kay Xiang Guanjie. Pangalawang anak ng pamilyang Xiangguan. Mayabang ang ugali, mabangis na pamamaraan. Lalo na sa pagiging babaero, mahilig siyang paglaruan ng mga babae, paglaruan at saka patayin. Paglaruan at saka patayin. O halimaw na nagkukunwaring mabait. Sige, nakuha ko na. Mauna na kayong bumaba. Opo, Maglakas loob kang hawakan ng babae ko. Tingnan natin kung paano kita papatayin. pasok. Manager Han, ito raw ang bagong bodyguard ninyo. Mauna ka munang lumabas. Opo. Tandaan mo kung sino ka. Bodyguard lang kita. Huwag kang mag-overthink. Ang totoo si Xiang Guanjie ay hindi mabuting tao. Ano po? Sinabi ko hindi mabuting tao si Xiang Guanjie. Huwag mo siyang samahan. Binalaan na kita. Bodyguard lang kita. Huwag kang mag-isip ng labis. Gusto mo bang tanggalin kita? Iniisip ko ang kaligtasan mo. Tama na. Huwag mo alalahanin ang buhay ko. Sige. Makalipas ang 3 araw, ikakasal na kami ni Ji Xiao sa panahong ito. Ayokong may mangyaring problema. Naiintindihan mo? Naiintindihan? Kung naiintindihan mo, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Inanyayahan ako ni Ji Xiao sa class reunion nila para ipakilala ako sa mga kaklase niya. Bantayan mo ang salita mo. Ayusin mo ang ugali mo. Huwag mo akong guluhin. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Ang siopaw mo ang nagpainit sa akin sa loob ng maraming taon. Hindi kita pababayaang mapahamak kay Xiang Guanjie. Heto, tagay tayo. Nabalitaan kong pakakasalan ni GJ ang anak ng pamilyang Han. Siya ang pinakamagandang babae sa Jiangzhou. Ano ito? Narinig kong pinag-usapan ni Jie Xiao ang kasal na ito. Isang araw lang para makuha ang loob ni Han Feifei. Ha 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 ha. Alam mo ang teknik ko sa pag-akit ng babae. Kahit gaano kataas ang bundok, kayang kong sakupin sa isang kisap mata. Ha 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 ha. Swerteng makita ang unang birhen ng Jiangzhou at hindi ito nabigo sa reputasyon. Totoo? Ngayon pa lang ako mabubusog sa paningin. Dumating na si Binibining Han. Nandito si Miss Han. Fei, nandito ka pala. Wow, ang ganda. Anong ginagawa mo? Ano ang problema? Hindi. Wala ka bang self-awareness? Para sa inyo ba ang mesang ito? Tingnan mo ang estado mo. Bakit hindi ako pwedeng umupo? Nagtanong siya bakit hindi siya makaupo. Fei, hindi mo ba siya tinuruan ng mga patakaran? Mga bodyguard, umupo kayo sa mesa na iyan. Pangunahing mesa ang mesang ito. Narinig mo ba yon? Hindi bagay sa estado mo ang mesang ito? Pinapayuhan kitang huwag masyadong mayabang. Ano raw sabi nila? Kung may lakas ka ng loob, ulitin mo.
Ang kapal ng mukha mong kausapin si Jie Xiao. Hindi alam ang mga patakaran. Hindi mo man lang inalam kung sino siya. May pumunta rito. Jie Xiao, sampalin mo siya para sa akin. Opo. Tek lang muna. Han Feifei, ipagtatanggol mo ba siya? Siyempre hindi. Dahil lang birthday mo ngayon at siya ang pinatabi sa akin ng tatay ko. Magpakasal na kami sa 2 araw. Ayoko ng dagdag na gulo. Sige. Ginagawa ko ito bilang respeto sa'yo. Bumaba ka. Bakit hindi ka umupo doon? Opo. Isang aso lang mula sa pamilyang Han. Nangahas pa siyang guluhin si Master Jie ng pamilyang Shangguan. Gusto mo bang mamatay? Maging maingat ka sa iyong pananalita. Baka hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Oy, bata. Ano sinabi mo? Ano po? Sinabi ko nang huwag mo akong gambalain. Jie Xiao. Ano na naman ang nangyari? Pinaalalahanan ko lang siyang huwag bastusin ka. Sabi pa niya, naghahanap daw ako ng patibong. Grabe naman yon. Kahapon kung hindi ako pinigilan ni Jie Xiao, sinapak na kita. Kasuklam-suklam. Dapat na talaga siyang disiplinahin. Sige, suntukin mo siya para sa akin. Hindi. Han Feifei, ipagtatanggol mo pa rin siya? Hindi. Mahal ako, Wai. Sabi mo magaling siyang makipag-away. Mas magaling pa sa bodyguard ko. Sinabi kong magandang Han, para kang palaka sa ilalim ng balon. May hahambing ba ang mga bodyguard ng pamilya Han sa Shangguan? Ang pamilya Shangguan ang pinakamakapangyarihan sa Jiangzhou. Sakto para sa paligsahang palitan ng kurot. Walang masamang mangyayari. Ano ba yan, Totoy? Hamon kita sa bodyguard ko? Kaya mo? Baka mapatay ko ang tauhan mo. Narinig mo, sabi niya. Papatayin ka niya. Baka hindi niya alam, mga veterano sa labanan ng bodyguard ng Shangguan, mersenaryo o mga profesional na mamamatay tao, wala kang alam at karanasan. Mamamatay ka para matuto. Kung ganon, ipakita namin sa iyo ang realidad. Ghost. Opo, Jie Xiao. Labanan mo siya. Sige. Halika na, Totoy. Dadalhin kita sa ospital ng lolo mo. Padalhan kita ng lolo mo sa emergency room. Patayin mo't ipakita ang mundo. Sige na. Sige na. O ikaw ang umuna. Kapag ako nauna, wala ka ng pagkakataon. Ang yabang mo? Mamatay ka na? Ghost Hand, paano nangyari? Ha, hindi ko alam. Dalhin nyo na sa ICU agad. Kapag nahuli, darating ang hari ng impyerno. Ang weak. Sino pa? Sino pang kayang talunin siya? Subukan ko. Sino ang nanalo sa kanya ngayon? 100,000 pesos premyo? Sige. Totoy, may istorya ako sa'yo. Meron ditong akala niya ang galing niya. Ginulo ako, sabi ko, hitman ako. Ayaw maniwala. Pero alam mo, pagkaraan ng 3 segundo, tulog na siya. Hindi uubra sa akin ang mind games. Gawin mo. Ikaw ang may kasalanan nito. Huwag mo akong sisihin. Anong lakas ng loob mong sumalakay ng patago? Sinabi ko na sa'yo, professional akong tagapatay. Lumaban ka sa akin. Walang panalo or talo. Buhay at kamatayan lang. Ganun ba? Siyempre naman. Sige, ulitin na natin. Nasaktan ka na. Akala mo takot ako sa'yo? Profesional na killer, ipapadala kita bilang bilanggong panghabang buhay. Halo, tanggapan ng sheriff, narito ang isang mamamatay tao. Pwede niyo ba siyang sunduin? Sana sa pagpapatupad ng hatol, ipagmalaki mong professional kang killer. Tol, tao ako ni Jie Xiao. May kapit sa pamilyang Shangguan. Paano ka naglakas loob na tumawag ng pulis? Jie Xiao, sagipin mo ako. Bata, tumawag ka na agad sa sheriff. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Kung hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Ano? Ano?
Gusto mong protektahan ang murderer na ito? Di ko alam kung may pinatay siya. Alam ko lang bodyguard ko siya. Mukhang di magaling ang bodyguard mo. Ikaw, ni sarili niyang buhay din niya maprotektahan. Ikaw pa ang kailangang sumalo. Hoy, ito ang tao mo. Sana babalaan mo siya. Sabihin mo huwag siyang maging ingrata. Kung hindi, alam mo na ang paraan ko. Chinglong, naririnig mo ba ako? Bawiin mo na ang report sa pulis. Chinglong, naririnig mo ba ako? Magmadali ka't bawiin ang report sa pulis. Jihan, si Shangguan Ji na ito hindi mabuting tao. Huwag mo na siyang tulungan pa. Kailangan mo ba akong turuan kung paano gumawa? Dapat alam mo ang iyong lugar. Isa ka lang bodyguard. Ang lakas ng loob mong pangaralan ng amo. Walang profesional na etika. Tanggalin mo siya ngayon din. Bilisan mo o darating ang sheriff mamaya. Chinlong, naririnig mo ba ako? Bawiin agad. Imposible iyan. Buong buhay ko'y kinamumuhian ang kasamaan kapag may masasamang tao, lalo na ang mga pumatay ng tao na ganito. Desidido akong ipakulong siya. At Jihan, babalaan kita muli. Pinapaligiran ni Shangguan Ji ang sarili ng mga walang awa. Hindi rin siya mabuting tao. Makabubuti na iwasan mo na siya. Putulin ang kasunduan. Ito lang ang paraan para ligtas ka. Kung hindi, di na natin mahuhulaan ang mangyayari. Tama na. Huwag kang makialam sa akin. Sawa na ako sa'yo, Beribong. Probinsyanong totoo. Hintayin mo ako dito. Papatayin kita sa huli. Kung gusto mo akong patayin, subukan mo kung kaya mo. Pero marunong ako manghula sa pamamagitan ng pagkukuro. Malaking problema ang sasalubong sa'yo. Sige, hihintayin ko ang mangyayari. Tingnan natin kung sino sa atin ang may problema. Tumigil ka na. Mga katutubong ito na nang aape sa mga nakakataas. Walang galang sa batas. Magtulungan tayong patayin siya. Mga payaso talaga kayo. Ni hindi nyo alam na malapit na kayong mamatay. Mga baliw, may gustong umatake. Mga kapatid, sabihin nyo, paano siya papatayin? Nasaan ang mga mamamatay tao? Nasaan ang mga mamamatay tao? Hoy ito, Pinatay mo siyang tawaging mamamatay tao? Anong ebidensya meron ka? Wala siyang kahit anong ebidensya. Siya ay naninirang puri, nakaset up. Pagbibintang ng walang basehan. Ginoo, tanungin mo, kahit kanino dito, kumain kaming maayos dito. Bigla na lang siyang gagawa ng gulo. Tumawag pa siya ng pulis na may mamamatay tao daw dito. O, gawa-gawa lang niya ang lahat. Siya ay naninirang puri. Isang baliw lang. Ginoo, kung may mamamatay tao man, natakot siya ng gusto. Paano makakapagsumbong sa pulis? Tama. Bakit ka nagpakalat ng peking kaso? paggawa ng kasinungalingan, paano ako maglalagay ng peking kaso na tunay siyang mamamatay tao? Ganun ba? Paulit-ulit mong sinasabing mamamatay tao. Ebidensya. Sige, gusto mo ng ebidensya? Tingnan mo ang kanyang palad na puno ng kalyo. Sa unang tingin, mula sa matagal na paghawak ng baril o patalim, dalawa lang ang klase ng taong may ganitong marka. Una ay mga sanay na mandirigma. Pangalawa ay profesional na tagapatay. Mukhang tama ka. Dati akong miyembro ng departamentong militar. Madalas humawak ng baril. Kaya may kalyo ang kamay ko. Pero hindi mo pwedeng panigan ito. Paninirang puri na ako'y mamamatay tao. Hindi lang yon. Mayroon ka bang anumang ebidensya? May iba ka pa bang ebidensya? Ang iba pang patunay ay ang matatapat na kawal, puno ng integridad at katapatan. Kanina pa nitong sinusuyo ang kanyang amo. Nang makipaglaban sa akin, patago siyang gumamit ng mga lihim na armas. Ang kanyang pagkilos ay kasuklam-suklam, mabagsik. Sa unang tingin pa lang, masamang tao ito. Ipagpaliban muna natin kung mabuti o masama siya. Hindi mo ba sinabing mamamatay tao siya? Ebidensya. Ilabas mo? Oo, ilabas mo ang ebidensya. Sige, ibibigay ko na ang patunay. Ano ang ginagawa mo? Ayaw mo ba ng ebidensya? E di ibibigay ko ang patunay. Hindi pwedeng basta ka na lang kukuha ng litrato. Anong patunay meron ka? May sarili akong paraan. Nababaliw na talaga ito? Binibining Han, bakit mo pinapalapit ang taong walang kredibilidad? Ginawa niya akong katawa-tawa. Ikaw ay tinatanggal ko na sa trabaho. Lumayas ka rito. Paumanhin, hanggat hindi nahuhuli ang kriminal na ito, hindi pa ako aalis. Hello, pinadalhan kita ng larawan sa loob ng 1 minuto. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa taong ito. Malapit ko nang mabigay ang hinihinging ebidensya. Nagpapanggap lang yan? Akala mo sino ka? Akala mo si Agent 007? Tawag lang daw ang katapat? Pwede kang maniwala o hindi. Pero patutunayan kung bulag ka. Ito kapatid, hindi biro ang pagtawag sa pulisya. Umaasa kami na may mapapakita kang ebidensya. Takiyong, kung hindi, ipaaresto kita sa panghihimasok. Huwag kang mag-alala. Ito na ang katotohanan. Huwag kang mag-alala, tia. Narito ang ebidensyang hinahanap mo. Kumusta? Sige. Pangalan, Huyi Dao. Edad, 32 anyos. Ipinanganak sa Seaside, Changcheng.
Nag-aral ng martial arts sa Shaolin. Nang bumalik sa mundo sa edad 20, nakipagsapalaran sa sugalan, pinatay ang kapatid sa bugbog, tumakas sa ibang bansa, sumali sa organisasyong Killer, code name, Knife. Walang awa, tumakas hanggang dulo ng mundo. Pagkalipas ng 10 taon, lihim na bumalik. Nakipamuhay sa pamilyang Siyangguan. Ito ang ebidensyang hinihiling mo. Tingnan mo ng sarili. Talagang mamamatay tao. Huyi daw. Tunay na mamamatay tao. Hindi, mamamatay tao talaga siya. Meron talagang profesional na killer sa mundo. Hulihin siya. Jeshao, sagipin mo ako, Jeshao. Hindi kita sasagipin kailanman. Ako ay, ikaw pala ang takas na mamamatay tao. Sa tabi ko, bilisan nyo. Dalhin nyo siya. Huwag, Jeshao. Kuya, salamat. Lahat tayo may pananagutan sa tamang landas. Gusto mo pa ng ebidensya? Halimbawa, katulad mo. Hindi ko na kaya ang ordinaryong taong to. Faye, bakit di mo siya tanggalin agad? Pinipilit mo ba akong iwan ka? How, Faye? Bakit hindi mo siya agad paalisin? Pinipilit mo ba akong makipaghiwalay? Tanggal ka na. Umalis kang mag-isa. Lumayas ka na. Ilang beses na kitang binalaan. Alamin mo ang lugar mo. Hindi ka nakinig sa payo. Kailangan pang galitin si Jishao. Paano kung magalit siya? May mga mamamatay taong kasama siya. Hindi rin siya mabuting tao, di ba? Kung di ko siya ilalantad ngayon, ikaw ang maging biktima, gets mo? Tama na, wag mo na pakialaman ako. Alam kong gusto mo ako. Pero mali ang paraan mo. Dinudungisan mo ang taong gusto ko. Magkaiba kayong dalawa, kahit anong gawin mo. Ayaw ko sa'yo. Parang langit at lupa kami. Di mo ako magugustuhan. Ano sa palagay mo? Bobo mo, di mo alam kung sino ka. Alam ko ang sarili ko. Tigilan mo yan. Umalis ka na mag-isa. Huwag kang magsisisi. Sisihin ko bang paalisin ang bodyguard ng isang walang kwenta? Sino ka ba para magmalaki? Akala mo kung sino? Ang tapang mong bastusin ako, papatayin ka ng angkan Siyangguan. Ang 4 na young masters, ang mag-uutos na harangin siya. Opo, Jishao, bastos mo. Gutumin kitang mamatay sa Jiangzhou. Kung hindi lang sa utang na loob noon, bakit ko pa pakikialaman ang tulad mo? Pero dahil sa pagpapakain mo noon, kaya ako nagsikap ng husto. Naging godfather ako ng Justice League, babalikan ko ang kabutihan mo. Huwag kang Bini-bini, nadala na rito ang tao. Ano ang trabaho mo? Mapagmahal ang aming ginang. Yung ginang... Sino? Tigil na sa kalokohan. Walang pinipili ang bala. Baka galing sa kanyang pangkat ng paghihiganti. Tingnan natin ang gusto niya. Halika na. Dalhin mo ito. Nadala na ang ginang. Bumaba ka. Sige, tanggalin mo na ang piring mo. Napakaganda ng babaeng ito. Kahit nakakubli ang mukha mo, ramdam pa rin ang kanyang kahali-halinong aura. Alam mo ba kung bakit ako pumunta dito? Ang bango nito. Pumarap ka sa aking ginang. Gusto mo bang mamatay? Hinahamon mo ang babae ko? Gusto mong mamatay? Kung papatayin mo ako, alam mo ba kung bakit ako naparito? Z, umatras ka. Opo, bini-bini. Dapat seryosohin mo ang usapang ito o mauubos ang buhay mo ng maaga. Sige, pag-usapan natin. Ang prangka ay di nagpaikot-ikot magsalita. Nais kitang maging tauhan ko. Maging tauhan mo? Ano ang ibig mong sabihin? Maging tiktik ko sa pamilyang Han. Maging tiktik mo sa pamilyang Han. Bakit may galit ka sa pamilyang Han? Oh, Anong pagkakagalit? di mo dapat malaman yon. Sabihin mo lang kung gusto mo o hindi. Kung gusto mo, pag-usapan natin ang kondisyon. Dapat una mong ilatag ang mga kondisyon. Tingnan natin kung mabibighanin mo ako. 3 araw na pagtiktik. Milyon ang premyo. Ano? 3 araw lang na pagtiktik? Oo, pagkalipas ng 3 araw, tapos na ang lahat. Di mo na kailangang gawin yon. Mukhang gagulo ka ba sa kasal ni na Han Fei at Xiang Guanje? Bitawan ng maling hinala. Matalino, sa tingin ko magkakatugma tayo. Ang paghihiganti sa kasalukuyan, pangalawang pinakamalaking organisasyon sa Justice League. Napakataas ng kalidad nila. Mahirap pakisamahan ng pamilyang Han. Mas mainam na pumayag na ako. Pagbigyan para malaman ang balak niya. Magiging maayos ang ating pakikipagtulungan. Mabuti ang pasya. Ibinigay ni Z ang pera at numero ko. Opo.
nabayaran na. Mula ngayon, iulat mo lahat tungkol sa pamilyang Han. Sa araw ng kasal ni Han Fei, ikaw ang nasa loob. Sundin mo ang mga utos ko. Sige, Ito ang contact information ng babae. alis na ako. Tandaan, huwag kang maglalaro. Kung hindi, ang kasal ni Han Fei ay magiging libingan mo. Huwag kang mag-alala, walang problema. Sige, nakuha ko na. Ikaw, nasaktan mo ang pamilya Shangguan. Blokeado ka na sa buong lungsod. Bakit ka bumalik? Anyayahan mo akong pumasok at umupo. Baka may magandang balita. Sumama ka sa akin. Sabihin mo ang problema. Baka ako kailangang manatili sa tabi ng babae, maging bodyguard niya. Huwag kang mag-ilusyon. Nasaktan mo ang pamilya Shangguan. Pinagtulungan ka ng 4 na malalaking pamilyang putulin ang kabuhayan mo. Sino ang maglalakas loob na tulungan ka? Yun ay paglaban sa pamilya Shangguan at sa 4 na pamilya. Mas mabuting tignan mo muna ito. Pera. Nababaliw ka na ba? Gusto mo akong bilhin sa perang ito? Hindi ko ito binibili sa perang ito, pero may isang tao ang nagtangka akong bilhin sa perang ito. Anong ibig mong sabihin? May gustong umaksyon laban sa pamilyang Han. Akala ko magpapatuloy ako bilang bodyguard sa pamilyang Han. Sinubukan akong bilhin sa perang ito para maging undercover agent nila. Sigurado ka ba? Sino? Kung tama ang hinala ko, dapat itong samahang paghihiganti. Ano? Samahang paghihig. Pagkatapos ng 3 araw, paano nilang kumilos sa araw ng kasal ng anak mo? Wawasakin ang pamilyahan. Nakatanggap din ako ng balita. Alam mo ba kung bakit? Tinanong ko pero ayaw niyang magsalita. Alam ko lang, may babaeng nakatalukbong sa kanila. Siya at ang pamilya mong Han. Parang may malalim na pagkapuot. Ang baril na ito, sa kanya at sa pamilyahan. Isa lang ang mabubuhay. Pwedeng manatili ka sa amin, pero dapat pangako mo ang 2 kondisyon. Sabihin mo, I-update mo ako sa kalaban anumang oras. Maging aking spy laban sa kanila. Pangalawa, huwag mong ligawan ang anak ko. Ang anak ko'y itinakdang umabot sa tuktok. Hindi ka karapat-dapat. balang araw malalaman mo sino ang tunay na nasa itaas ng lahat. Tutulungan ko ang pamilyahan para lang mabawi ang utang na loob. Ano? Pinapasunod mo ulit siya sa akin? Sumama ka sa akin. Talaga? Hindi ito mali. Pero pinag-isa ni Ji Xiao ang 4 na pamilya. Maghanda para hadlangan siya? Ang paghihiganti ang magiging kalaban nating lahat. Bago ang labanan, mauunawaan ni Jie Xiao. Sasabihin ko sa kanya mamaya. Anong magagawa ko para sa'yo? Karaniwan ako na ang iyong pagkakakilanlan. Wala akong pagkakakilanlan. Tagapagtanggol mo lang. Huwag kang magkunwaring tanga. Kala mo ba gago ako? Sadyang sinusundan mo ako. Mga dahilan mo wala kang layunin? Nasabi ko na ang mga layunin ko upang pakasalan ka bilang kapalit. Pagtanaw ng utang na loob? Pakasalan mo ako. Anong ibig mong sabihin? Naaalala mo ba ang 16 taon ang nakalipas? Sa harap ng tindahan ng baozi sa maliit na bayan, isang batang lalaki ang nagnakaw ng baozi sa gutom. Nahuli ng may-ari. Iniligtas mo ako. Ano? Gumagawa ka ba ng nobela? Baka nakalimutan mo na, ngunit ang alab ng sandaling iyon ang naging inspirasyon ko. Sige, natagpuan ko ang larawang nahulog sa iyo noon, kundi hindi kita matagpuan. Hindi ba ito ang kambal kong nahulog sa bangin? Naghanap pala siya nito para tumanaw ng utang na loob? May magagamit na kasanayan ng taong ito? Ah, ikaw pala? Naalala ko na Naalala mo na ba? Maliit na bagay lang iyon para sa akin. hindi ko inasahang tatagal sa alaala mo. Tanggap ko ang pasasalamat mo. Payag ako na manatili ka bilang tagapagtanggol ko. Ngunit hindi mo pa rin ako maaaring pakasalan. Maalala ko sa iyo, si Shangguan Jie ay hindi mabuting tao. Marami akong ebidensya sa kanyang kasamaan. Sige, kung gusto mo akong sundan, unawain mo ang iyong katayuan. Tulungan mo akong puksain ang Revenge Society sa araw ng kasal. Tungkol naman sa ibang bagay. Huwag mo nang Pagkatapos ng 3 araw, sa iyong kasal, pinatay ko ang club ng paghihiganti para sa iyo. Babayaran kita. Pagkatapos nito, wala na tayong kinalaman. tuparin mo ang sinabi mo. Maaari kang naging pinakamasayang tao sa mundo, pero hindi mo kayang hawakan ang napakalaking yamang ito ng mag-isa. Wala na akong pakialam. Nagpadala si Ginoong Zhang ng pares na Yurui. Naway maging masaya ang kasal ni na Ji Shangguan at Bibi Han, 100 taon ng kasuwato.
Nagpadala si Ginoong Wang ng kopya ng Qingming Shanghai mapa. Naway maging masaya ang kasal ni na Ji Shangguan at Biba Bobei. Han, magkaanak ng maaga. Kumusta? Nagsimula na ba ang kasal ni Han Fei? Naghahanda pa. Simulan na. Ano na ang nangyayari? 20 security ng hotel. Halos 100 ekspertong gwardiya ng pamilyang Han at Shangguan. Nagtipo ng mga kilalang tao ng Jiangzhou. May mga bodyguard sa paligid. Ikaw ang bahala. Huwag matakot. Mga hamak lang silang lahat. Sundin mo lang si Han Fei. Makinig sa mga utos. Huwag kang matakot. Lahat sila ay langgam. Sundin mo lang si Han Fei. Tapos sundin ang utos ko. Sige, maghihintay ako sa'yo. Ipatawag agad ang 4 na makalangit na hari ng Vengeance Society, 8 hari kong, 13 taibao, 3,000 gintong mamamatay tao, maglagay ng ambush malapit sa Century Zunhao Hotel. Sundin ang utos ko. Minamahal kong ama, mahal kong kapatid na babae, napakagandang laro. Magsisimula na sa lalong madaling panahon. Ziyi, Binibini. lumarga na, patungong Century Zunhao Hotel agad. Opo. Maligayang pagdating sa lahat ng panauhin. Anyayahan natin ang ating ikakasal sa entablado. Kumusta? Naipadala na ba rito ang materyales? Malapit na. Sige. Si Shuang Guoji ay isang gagong lalaki. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan niyang sirain. Ikakasal, ikaw man ay mahirap o mayaman, malusog o may sakit, handa ka bang pakasalan siya? Samahan ka habang buhay at magtanda ng magkasama? Oo, nanaisin ko. Ikaw naman, ikakasal? Oo, nanaisin ko. Ginong Qian, ito ang impormasyong hinihiling. Ji Qian, ito ang impormasyong hinihiling mo. Nandito na lahat. Bahagi lamang ito, may mas importante pang paparating. Halina kayo, magsing-irog. Una, yukod sa langit at lupa. Sandali lang. Jinlong, anong ginagawa mo? Hindi mo pwede pakasalan si Shang Guanjie. Anong nangyayari? May problema ba? Jinlong, binalaan na kita. Pwede kang maging aso sa tabi ko. Huwag kang magpakatanga. Huwag kang mag-overthink. Huwag mong abutin ang limitasyon ko. Gusto mo bang mamatay? Kung hindi lang para sa utang na loob noon, ayaw ko na nga sa'yo. Pwede kang maging tanga, pero hindi ko kayang panoorin kang magpakasama. Gago siyang tunay. Hindi siya karapat-dapat kay Han Fei, kaya ikinansela ko ang kasal ngayon. Sino? Gago. Dahil sa pakiusap ng biyenan ko para sa'yo, binigyan na kita ng pagkakataon. Bakit ganyan ka pa rin? Pumunta ka sa kasal ko at nagsasatsat. Hindi mo ba alam ang malupit na paraan ng pamilya Shangguan? Shang Guanjie, marami kang kasamaan. Ngayon kapag babayaran, ipakita natin sa lahat ang tunay mong mukha. Tingnan ninyo ito. Ito, mga nakakahiyang alaala ni Shang Guanjie. Gusto nyo bang ang USB flash drive na ito, nakaimbak dito ang maraming eskandalosong pangyayari ni Shang Guanjie. Gusto niyong makita? Gusto kong makita. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Lahat gustong makakita, hindi ba? Kaya ngayon bubuksan ko ang inyong mga mata. Dragon Sparrow, Opo. magdala ng computer dito, sir. Padalhan agad ng computer dito. Jinlong, sawa ka na ba sa paggulo? Huwag kayong mag-alala, maiintindihan nyo pagkatapos. Tigilan mo na ang pagiging mayabang. Lalo mo lang akong nasusuklam. Tatay, bakit hindi natin siya paalisin? Kinlong, ano ba talaga ang balak mo? Ang usapin ngayon ay tungkol sa buhay at kamatayan ng pamilyahan. Maniwala kayo sa akin, hindi kayo magkakamali. Baka magkaproblema ka, hindi mo kayang panagutan. Wala pang hindi ko kayang ayusin. Isaksak mo ito. Ipakita ninyo sa lahat. Opo. Sige, ano ang susunod na eksena? Baka medyo hindi angkop. Pag-isipan muna natin itong lahat. Ang sunod. Oo.
Hindi na kailangan tumingin. Ano ang susunod na mangyayari? Alam ko naiintindihan ninyo. Kailangan ko pa bang ipakita? Saan mo nakuha ito? Hindi mo kayang unawain ang kapangyarihan ko. Pwedeng mas lalo kong linawin. Mula noong nagkaedad ka, 6 na taon na, nakatalik ka ng mahigit 2,000 na babae. Isang babae kada 2 araw. Pero sasabihin ko, pero ang kidneys mo ayos pa. Ang problema, pangit ang ugali mo. Tama na, Kinlong. Sinabi kong, huwag kang ang makulit. Ang kulit-kulit mo. May sakit ka ba? Ano ba ang problema mo? Tutulungan kitang ibunyag ang totoo niyang pagkatao. Sabi mo makulit ako. Bahala ka kung ibunyag mo. Alam mo bang may pera siyang pang playboy? Mas mabuti pa yon kaysa wala kang pera at babae. Akala ko hindi ka ganito kababaw mag-isip. Ako ang mali. Nakakakita ka ba ng realidad? Hindi mo ba alam yung mas gugustuhin pang umiyak sa BMW kaysa tumawa sa bisikleta? Mali ang pagkilala ko sa'yo. Kailangan ko ba ng approval mo? Kinlong, umalis ka na. Walang-wala ka na, nangangarap ka pa. Sabi mo wala ako't baliw. Pwede kong ipakita ang totoo kong pagkatao na kayang magpaluhod sa'yo. Kaya kong ibunyag ang isa kong pagkakakilanlan ng walang hirap at mapapamurak ka talaga sa pagtingala mo sa akin. Nagpapakumbabang nakatingala ako sa'yo. Ang lakas ng loob mo. Ako ang vice-presidente ng Grupo Han. Ikaw naman ay tagapagbantay lang. Ako pa ba ang dapat humarap sa'yo ng may pagpapakumbaba? Nakakadiri ka talaga. Kapag di mo makuha ang babae, nagyayabang ka na lang. Kala mo marami kang pagkakakilanlan. Ano ba, sinasabi mo bang maliban sa pagiging bodyguard sa Grupo Han, sikat ka ring tagalinis sa Jiangzhou o veteranong pulubi sa kalsada? Hindi mo masyadong mali. Isa rin akong veteranong pulubi sa lansangan dahil may titulo akong hari ng mga pulubi. Ano? Siya ang hari ng mga pulubi? Di ba ito ang pinakamalakas na leader ng samahan ng mga pulubi pagkatapos ni Hong Chigong? Tama na. Sawa na ako sa'yo. Nasaan na ang mga gwardiya? Palayasin na tong si Raulo. Subukan na yang may humawak sa akin. Ang tapang mong babae, ipagtatanggol mo pa siya, ang kansyangguan. May mga babaeng tangang handang isugol ang buhay para sa lalaking to. Mukha ka namang presentable. Maya-maya, ipipit ko kayo sa hawla. Patayin parang alagang hayop. Anong lakas ng loob mong paluin ako? Anong lakas ng loob mong paluin ako? May tao ba dito? Hubarin niyo siya sa harap ng lahat. Gusto kong mapahiya siya at mamatay. Nangahas kang hampasin ako? Putang ina, nangahas kang hampasin ako. May pumunta rito. Hubaran ninyo siyang harapan. Gagawin ko siyang katawa-tawa bago patayin. Jikin, pwede ba akong mamuno sa pagpatay? Kung hindi nila ako gagalitin, hindi ko sila gagalitin. Kapag ginulo nila ako, talagang kikilos ako. Walang awang kilos ang gagawin natin. Oo. Bakit kayo nakatayo lang diyan? Sugurin ninyo sila. Hoy, sandali lang. Tay, huwag mo nang pigilan. Kung hindi dahil sa pagpigil mo noon, hindi sana tayo nagkagulo ngayon. Opo, Tito Han. Kung hindi lang dahil sa iyo, matagal ko nang pinaalis sa Jiangzhou to. Ayon sa informante, dumating na ang Revenge Society. Siya ang punto ng kahinaan nila. Magagamit natin siya. Hindi ba tayo pwedeng gumante? Kaya nga. Sige, susundin ko ang plano mo. Ipagpaliban muna natin ito. Umurong kayong lahat. Tay, Sige, kalimutan na iyan. Mas mahalaga ang dapat asikasuhin ngayon. Malapit nang matapos. Batang, ibinuhos ko na ang lahat dito. Huwag mo akong bibiguin. Sinabi ko nang may utang na loob ako sa inyo. Babayaran ko to kahit ano pa. Ano ang gusto mong gawin ko? Sundin mo ang utos ng kalaban. Gamitin to para sumuko sila. Aglangan nating kunin ang mga baraha nila. Aha. Tapos na ang sundin ang mga tagubilin ng kalaban. Kunin akong hostage at sumuko sa samahan ng paghihiganti. Pagkatapos, biglang agawin ang leader ng kalaban. Haha. Tapos na ang mission mo. Sige. Okay na ngayon. Magpapatuloy ang kasal gaya ng plano. Tandaan mo yan. Huling beses na to. Okay. Panandalian lang ang nangyari. Tuloy pa rin ang ating kasal. Ginoong Chin, ibig mo bang lipulin ang pamilyang Shangguan? Huwag. Ngayon dito ang labanan. Mamamatay dito ang mga nararapat. Oo, ito ang unang yukod sa langit at lupa. Huwag kang yuyukod. Mukhang ang samahan ng paghihiganti. Ano ang samahan ng paghihiganti? Pinamumunuan ito ng Hari ng Kadiliman. Pangalawa lang sa Justice League ang grupong ito. Narito na sila sa wakas. Nagpunta sila rito para mamatay. Anong gagawin mo? Hoy, hayaan mong lumapit sila.
Mga kaibigan mula sa samahan ng paghihiganti, ano ang dahilan ng pagdating ninyo sa kasal ng pamilyang Siangguan? Hinahanap ko sila. Wala kayong pakialam dito. Kay laki ng kapalaluan, kahit malakas ang inyong samahan ng paghihiganti, ang pamilyang Siangguan ay kilala ring makapangyarihan dito sa Jiangzhou. Paano namin palalampasin ang kalapastanganan ito? At baka peke lang ang samahan ng paghihiganti ninyo. Mga tao ngayon, walang silbi ang sarili, gumagamit pa ng pangalan ng iba para manakot. Han Jicheng, Pangulo ng Han Family sa Jiangzhou. Oh, ako nga. Ikaw mismo ang hinahanap ko. Huwag kang magpanggap. Sabihin mo na ang gusto mo. Kahit maliit ang Han Family sa Jiangzhou, kaya kong harapin ang mga hamon. Hindi ako takot sa samahan ninyo. E di makikipag-usap na ako sa'yo. Pero ayoko sa paraan mong makipag-usap ng mayabang. Kapag kinakausap mo ako, kailangan baguhin ko ang paraan ko sa'yo. Talaga? Anong paraan ang gusto mo? Gusto kong lumuhod ka habang nakikipag-usap. Ha. Ako si Han Zicheng, taong nasa mataas na antas. Sino ka ba talaga? Karapat dapat ba akong paluhurin? Isang duwag na hindi makapakita ng mukha at ayaw magpakilala ng totoong pagkatao. Nanggugulo ka pa sa Han Family. Akala mo hindi ako karapat-dapat? Anong karapatan meron ka? E di ipapakita ko. Mga tago pang ahente, pwede na kayong kumilos. Buisit, paano mo kami nagawang pagtaksilan? Sabi ko na wala kang magagawa sa akin. Tagalipunang paghihiganti ka pala. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, masisira kayong lahat dito ngayon. Ang galing. Dalhin mo si Han Zicheng sa akin. Paluhurin mo siya para sa akin. Hindi ko yan naisip. Ang makapangyarihang Ginoong Han, wakas na ninyo ito. Nasa kamay mo na ako ngayon. Maaari mo nang sabihin ngayon, anong malalim na galit meron ka sa angkan naming Han? Hayaan mong pumunta ang lungsod mo rito. Nalilito ako sa kamatayan. Gusto ko kapag nakaluhod ka habang nakikipag-usap. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Sige, luluhod ako. Tatay. Bumabala ako sa iyo. Ang angkan naming Han ay mayaman at makapangyarihan sa Jiangzhou. Ngayon, nakipag-alyansa ka pa sa angkan Siangguan sa pamamagitan ng kasal. Nagkaisa para lalong lumakas. Kung aabutin mo ang tatay ko, gagawin ko lahat para mamatay kang walang libing. Ang bait mo sa tatay mo. Bakit naman hayop kang kumilos at pinatay mo ang sariling ina? Ano ang sinasabi mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw ang pumatay sa ina mo. Mukhang mahilig ka pa ring magpanggap na marangal. Parang isang dalagang mayumi. Ayaw mo pang aminin na napakalupit mo. Na mismong kamay mo ang pumatay sa iyong ina. Pinabalaan kita. Huwag kang magchismis dito at sirain ang aking reputasyon. Alam yan ng buong Jiangzhou. Namatay ang ina ko sa aksidente. Wala yun sa akin. Anumang sama ng loob sa aming pamilya, Han. Harapin mo ako mamayang gabi. Huwag mong siraan ang anak ko. Talagang malalim ang pagmamahalan ninyong ama at anak. Sayang. At kahit anong gawin mo ngayon, hindi mo mapoprotektahan ang anak mong mahal. Kahit sino ka man, pakawalan mo na agad ang tatay ko. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad para hulihin ka. Gusto mong tawagan ng seguridad para hulihin ako? Ano kung gawin ko? Sa tingin mo hindi ako maglakas loob? Sige, tawag ka. Tapos ipapakita ko sa'yo, Z. Opo, binibini. Kunin mo ang larawan. Opo. Tingnan ninyong lahat, sa larawang ito, may isang anak na mismong nagtulak sa kanyang ina sa bangin. Tingnang mabuti, sino ang nakatalang pumatay sa larawan? Parang kambal ni Miss Han ang itsura. Hindi ako yon. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ikaw. Anong kinakatakot mo? Mabait na babae ako, Galaya. Ginagawa mo akong may sala. Paano ako hindi matatakot? Ako ang nagpakana. Nakita mo na ba ang litratong ito? Naitulak ang kalahati ng katawan ng ina niya sa bangin. Nakabitin pa ang kamay ng anak niyang babae. Tama na. Huwag mo na akong pagbintangan. Maraming magkakamukha sa mundo. Mukha lang siyang katulad ko. Bakit mo sinasabing ako yon? Tama. Naniniwala rin ako sa asawa ko. Hindi talaga siya yung nasa litrato. Talaga? Mahal, maniniwala ka rin ba sa akin? Siyempre, mahal. Naniniwala talaga ako sa'yo. Alam naman nating lahat. Ang Vengeance Association ay nanlalansi, walang hiya at marumi. Pagdating sa pagbabintang, mas madali pa yon. Higit pa rito, madali kong mahahanap ang mga pagkukulang mo. Talaga, mahal? Nahanap mo na ba ang mga kapintasan niya? Siyempre. Sabihin mo na agad, sampalin mo siya. Binibini, excuse me. Sa'yo ba ang litratong ito? Oh, akin yan. Anong problema? Gusto kitang tanungin, kung totoong pinatay ng anak ang sariling ina, noong nangyari ang pagpatay, inimbita ka ba ng salarin para kumuha ng litrato? Naiintindihan ko na. May pinapanggap na tao para sa litrato, tapos kumuha ng litrato para pagbintangan ako. Napakalupit ng planong paghihiganti. Han Fei, hindi mo ba alam ang ginawa mo? Kailangan ko pa bang magpakita ng ebidensya? Karagdagang ebidensya? Sige, kahit anong ipakita mo.
Walang saysay. Sige, ilalantad ko ang iyong pinakamabangis at nakainis na mukha. Sa buong mundo, makita ng lahat ng tao sa mundo. Ang iyong nakakadiring itsura. Z, ipatugtog mo na ang video. I-play ang video sa malaking screen. Tingnang mabuti ng lahat. Magsisimula na ang magandang palabas. Alamin natin kung ano talaga ang ugali nitong pinakamagandang babae sa Jiangzhou na si Miss Han. Ano ba talaga ang ugali niya? Nanay. Fire, anong nangyari? Libre ka ba ngayon? Anong problema? Gusto kong umakyat ng bundok pero wala akong kasama. Sasama ka ba sa akin? Siyempre naman, gusto ng anak kong umakyat ng bundok. Sasamahan kita. Kaya bilisan na natin. Sandali lang, nanay. Magpapalit muna ako ng damit. Nakarating din tayo sa tuktok ng bundok. Ang presko nga ay, nanay, pagod ka ba? Okay lang. Tingnan mo ang ganda ng tanawin. Ang ganda talaga. Hoy, nanay, tumayo ka dyan. Kukunan kita ng litrato. Wag na. Ayaw ni nanay magpa-picture. Ay nako, sobrang konserbatibo mo naman. Dahil nandito na tayo, dapat may memento tayo, di ba? Bilis, lumipat ka dyan. Kukunan muna kita. Tapos ikaw naman ang kukuha sa akin. Sige. Okay na ba dito? Kasi, ikaw, umusog ka ng konti dyan. Umatras ka ng kaunti. Ay, umatras ka pa ng konti. Okay. Okay na ba ngayon? Hindi pa rin. Ay nako, ganyan ka talaga. Ikaw, namatay ka na? Puntahan mo ang impyerno. Sa tingin mo ba, sasama ako sa'yo para mag-hiking at kuhanan ka ng litrato? Magpanaginip ka na lang ng mga pangarap mo. Nakita mo ba yon? Binibining Han. Ngayon, sasabihin mo pa bang nagpakana ako ng litrato para iskandalo ka? Hindi ako. At hindi rin ikaw. Hindi ikaw. Sino nga ba? Tanungin mo ang mga naririto. Hindi ba't sa mismong pasukan ng Han Mansion nangyari? Fei, ano ang nangyayari? Hindi aksidente ang pagkahulog ng nanay mo. Ang totoo, ikaw ang nagtulak sa kanya? Hindi ako. At ayaw mo pa ring aminin. Gusto mo bang tawagin ko ang pulis para arestuhin ka? Sino ka talaga? Bakit mo ako gustong saktan? Wala naman tayong away. Lumuhod ka at sasabihin ko sa'yo? Katawa-tawa. Ako ang panganay na anak ng Han Mansion. Asawa ako ng Shangguan family. Pangahas ka. Paano mo ako mapapaluhod? Sino ka para utusan ako? Tama. Huwag mo siyang pansinin. Kahit pumatay ka nga, ano naman? Kaya ng Shangguan family takpan ng kahit anong kasalanan mo. Huwag mong babantaan ang babae ko sa bagay na... Ang lakas ng loob ng Shangguan family. Kahit pagpatay, ay kaya nilang ayusin. Tama. Akala mo ba ito'y Jiangzhou? Di mo ba narinig ang kasabihan? Maguluman o hindi ang Jiangzhou? Ang Shangguan family ang masusunod. Sige, gusto mong makipagkompetensya sa akin? Makikipagkompetensya ako ngayon at tingnan natin sino ang pumutol ng kanyang mga binti para sa akin. Papaluhurin mo siya sa harap ko. Ako na ang bahala. Mga bodyguard, protektahan niyo ako! Mahal, huwag kang matakot. Sinta, ininsulto ako ng babaeng yon. Patayin mo siya para sa akin. Huwag mag-alala. Sa teritoryo ng Jiangzhou, kahit dragon pa siya, kailangan niyang umurong. Kilos na. Huwag kang lalapit. Papatayin ka ng tatay ko. Totoo. Ang pamilyang Shangguan ay hamak na langgam. Binibini, paano natin pakikitunguhan sila? Walian ang isang binti niya. Patihayin sa isang tuhod kapag kinakausap ako. Opo. Johan, isang lihim na ahente. Isang lihim na ahente. Lihim na ahente. Lihim na ahente. Lihim na ahente. Bakit hindi pa kayo kumikilos? Huwag kang gagalaw. Binibini. Alam mo ba ang ginagawa mo? Akala mo ba talagang susunod ang mga tauhan mong nakatago para wasakin ang aming angkan ng Han? Ginamit mo ang diskarteng pagpapapinsala sa sarili. Gagamitin namin ang lansi mo laban sa'yo. Imposible. Walang imposible man.
Nagsiyasat na ako. Wala kang relasyon sa angkan ng Han. Nakapasok ka sa pag-a-apply ng trabaho. 30,000 yuan lang ang sahod mo sa angkan ng Han. Pero binigyan kita ng 1,000,000 yuan. Hindi ka naman hangal na ipagkanulo ako para sa angkan ng Han. Pero laging may mga hindi inaasahang pangyayari. May utang na loob ako sa angkan ng Han at hindi ito mababayaran ng pera. Hindi pala mahina ang aming angkan ng Han, di ba? Pakawalan agad ang aming dalaga or papatayin kayong lahat. Kahit sa ganitong sitwasyon, ang taas pa rin ng loob mo. Ngayon, pagbababa mo ng mga armas ng tauhan mo at sumuko. Kung hindi, papatayin kita. Mamatay na ako kaysa paluhurin ang mga tao ko. Gusto mo pa bang patayin ako? Ako ang unang papatay sa'yo. Ikaw pakawalan mo ang asawa ko agad. Kung hindi, papatayin kita. Amo, Z, pakawalan muna siya. bitawan niyo ang binibini namin agad. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Ha ha ha. Huwag magmadaling pumatay. Nagsisimula pa lang ang laro. Ngayon ay masasabi mo na sa akin, anong sama ng loob mayroon ka sa pamilyang Han? Han Ji-cheng. Noong nakaraan, hinabol at pinatay mo ang asawa at anak niya. Naalala mo pa ba nang ipahulog mo sila sa bangin? Sino ka? Paano mo nalaman yun? Sino pa ba ako? Nang gabing pinangunahan mo ang paghabol sa akin. Ang daming taon na ang lumipas. Hinding-hindi ko ito malilimutan. Imposible. Baka ikaw ay... Ikaw si Yao Yao. Naalala mo rin sa wakas. Imposible. Hindi siya kapatid ko. Imposible. Talagang imposible. Paano ka nakaligtas sa pagkahulog sa matayog na bangin? Impostor ka siguro. Impostor ka. Ako ang impostor? Gusto mo bang ibulgar ko sa lahat ang lihim kung bakit mo ako hinabol at pinatay? Ano? Pinatay ni Han Ji-cheng sarili niyang anak? Imposible. Yun, o yan. Diba? Hindi ko alam na may 2 anak na babae si Han Ji. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ikaw ang nahulog sa bangin ng mag-isa. Hindi kita pinatay. Ako mismo ang nahulog sa bangin. Sa tingin mo'y kusang nahulog ako sa bangin. May maniniwala kaya dyan? Bakit naman hindi paniwalaan? Noong una, ninakaw ng nanay mo ang isang bagay sa pamilya at isinama ka sa pagtakas. Nahulog siya sa bangin sa takot. Ako mismo ang bumaba para hanapin kayo noon. Pero hindi ko nakita ang mga katawan, kaya pala buhay ka pa. Han Ji-cheng, napakabastos mo. Hindi ka man lang nahihiya sa pagsisinungaling. Ang nanay ko ay nagnakaw sa pamilya. Paano mo nalaman na nahulog siya sa bangin? Hindi ba pwedeng narinig ko lang sa iba? Tama. At isa pa, tigilan mo ang pagparatang kay Itay. Pagkatapos ng aksidente mo, si Itay ang pinakamalungkot. Umiiyak pa siya. Talagang malalim ang pagmamahalan ninyong mag-ama. Kaya pala ninanais mong kunin ang buto ko para sa buhay mo. Inuna mo ang sarili mo kahit may mawalang buhay. Ikaw nga si Yao Yao? May duda ka pa ba ngayon? Maaamin mo na ba ang kasalanan mo sa publiko? Anong kasalanan ang aaminin ko? Kayong 2 ang kusang nahulog sa bangin. Hindi kita itinulak. Hindi mo ako itinulak sa bangin ng direktahan. Ngunit kung hindi dahil sa pagnanasang kunin ang buto ko para sa kanya. Pinilit mo ang nanay ko na magtakas kasama ako. Hinabol at pinatay kami. Inipit mo kami sa bangin. Wala akong kinalaman diyan. Noong una, nagkaroon ng leukemia si Feifei. Tanging sa tamang buto lamang siya maliligtas. Tanging sa iyo ito tumugma. Buong pamilya ay nagkagusto kay Feifei. Akala nila'y matalino siya at magdadala ng yaman sa pamilya. Kaya isinakripisyo ninyo ang kaligayahan ko, ang buhay ko. Ito ang tadhana mo. Huwag mong sisihin ang iba. Tulad ngayon, nahulog ka na naman sa akin. Ito ang iyong kapalaran. Hindi mo masisisi ang iba. Gaya ng ngayon, nahulog ka na naman sa aking mga kamay. Ito ang tadhana. Nahulog sa iyong mga kamay? Sigurado ka bang kaya mo akong patayin? Nasa ilalim ka na ng aking kutsilyo. Hindi kita mapapatay. Pero ramdam ko ang pagkakasala sa nangyari noon kahit walang paraan upang ako'y parusahan. Ako nga ang may kagagawan. Ngayon, basta't aminin mo ang iyong pagkakamali at talikuran ng puot sa aking pamilyang Han, maaari kitang patawarin. Hindi natin siya pwedeng pakawalan. Bakit? Tay, di mo ba narinig ang kasabihang pagpapakawala sa tigre pabalik sa bundok? Pumunta siya rito ngayon, tiyak na may balak sirain ang ating pamilyang Han. Ngayon, sa lugar na ito ay usapang buhay at kamatayan.
Talagang hindi natin siya pwedeng palayain. Bakit siya ganun kabagsik? Ibang-iba na siya sa mabait niyang pagkabata. Parang kambal sila ng samahang panghiganti. Posible kaya? Tama. Hindi natin siya pwedeng palayain. Siya ay mula sa samahang panghiganti. Kapag pinalaya natin siya, walang katapusang paghihiganti ang susunod. Makatwiran iyan. Naglalaro ang tadhana sa tao. Hindi ko naman kasalanan. Bakit hindi ka pa kumilos? Sandali lang. Anong sinasabi mo? Bigla kong naalala ang isang bagay. Nais kong kumpirmahin ito. Ano yon? Akala ko palagi, ang batang babaeng bumili sa akin ng siopaw noon ay, siya nga, sabi niya, hindi niya naaalaala. Akala ko nakalimutan lang niya, ngayon ko lang naunawaan. May kambal pala siyang kapatid na babae. Ngayon gusto ko lang malaman. Sino talaga yung batang babae noon? Si Fei Fei nga talaga yon. Nakalimutan niya talaga? Fei Fei? Pag-isipang mabuti ulit. Ako. Naalala ko na. Naalala mo na? Pag-isipan mo ulit, anong sitwasyon kaya noon? Ikaw bang bumili sa akin ng siopaw? Sino bang makakaalalang malinaw? Natatandaan ko lang na gutom ka noon, kaya bumili ako ng siopaw para sa'yo. Kalokohan. Naalala mo ba? Yung pagbili ng siopaw, hindi ko alam ang sinasabi mo. Tingnan mo, impostora siya. Wala siyang alam. Bata ka pa noong taong yon. Kasama mo ang tatay mo at bumili ka ng maraming siopaw para sa isang batang lalaki. Pag-isipan mo. Meron bang ganon? Bata, tanggapin mo ito. Salamat, Tito. Kainin mo agad at umuwi ka na. Parang may ganun nga. Ano, ikaw ba yung batang lalaki? Oo, ako nga yun noon. Huwag kang maniwala sa kanya. Gusto lang niyang pakawalan mo siya. Nagpapanggap lang siya. Tumahimik ka. Pag-isipan mo ulit. Anong sitwasyon noong una? Ikaw bang bumili ng siopaw para sa akin? Kung ganon, isipin mo ulit. Sa anong sitwasyon, bibilhan mo ako ng baozi? Mukhang gutom ka nga nung panahong iyon. Ikaw na ang kumuha ng baozi. Nahuli siya ng amo. Nagkataon lang na nadaan ako. Pinakuha ko sa tatay ko ang pera para may pangbili ng baozi. Ikaw pala. Ikaw talaga? Yung nagbigay sa akin ng baozi noon. Ikaw pala yung batang nagpasaya sa akin ng matagal. Muntik na kitang mabaril. Muntik na akong magkamali. Kaya, akala mo tinulungan ka ni Han Fei para magbalik ng pabor? Kaya tinulungan mo silang saktan ako? Oh, nagkamali ako ng pagkakilala. Pinagtiyagaan ko ang ugali niya. Gusto kong magbalik ng kabutihan. Hindi ko inakala. Ikaw pala yung babaeng nagbigay ng baozi sa akin. Kaya sumama ka na sa akin ngayon. Masama at mayabang ang pamilyang Han. Pangit ang ugali. Narito ako para tapusin to. Akala ko may bodyguard kang kasama. Ang yabang at tanga mo. Maliit na bodyguard. Malalaman mo rin ang lakas nitong bodyguard na sinasabi mo, hindi mo ito maaabot kailanman. Yang bodyguard mong kumikita lang ng ilang libo. Nagsasalita ka pa ng lakas. Lakas pa ang pinagsasabi, asawa ko ang kailangan dito. Dakilang anak ng Siangguan, gwapo at mayaman. Mahal, gamitin mo ang kapangyarihan ng pamilya niyo. Durugin niyo sila. Nakipagsabuatan sa Siangguan at Jiang Dynasty, hindi sila makakalabas ng buhay. Tatawagan ko na ang tatay ko. Ipakita natin ang lakas ng Siangguan. Nandito na ako. Huwag nang tumawag. Nandito na ako. Huwag tumawag. Dahil sa wakas andito ka na. May naglakas loob na saktan ako. Tulungan mo akong maghiganti. Sino ang nagkalaman ng apelyido ng ambisyosong leopardo? Naglakas loob na saktan ang anak ko ni Siangguan Feilong. Siya yon. At siya... Sino sila? Ang isa ay miyembro ng Revenge Society. Ang isa naman ay bodyguard lang ng pamilya Han. Ano? Ang mga bodyguard ng pamilya Han sinaktan ang anak ko. Gusto bang sumira ni Han Zicheng, ginoo ng pamilya Siangguan? Hindi po ganito. Narito ako para tulungan ka. Biktima rin ako. Hindi ko masisisi si Tito Han dito. Kasalanan lahat ng bodyguard. Pagpapakamatay. Oh, gusto niya akong ligawan. Binasted ko. Nagagalit siya. Laging nag-iisip ng masama. Nililigawan kita. Bago mo sinabi yan, gusto mo bang tumingin muna sa salamin? Kung hindi, iniisip kita bilang batang babae na nagbigay sa akin ng baozi. Katulad mo lang, hindi kita papansinin. Sa tingin ko sa sarili ko, ako ay sibuyas. Wala kang puso. Single ako, hindi ko siya titingnan. Mamatay ka. Hindi siya pwedeng mamatay mag-isa. Sinaktan niya ang anak ko. Papatayin ko siya ngayon. Ang agila. Baliin ang mga binti niya para sa akin. Lumuhod sa harap ko.
Baliin ang mga binti niya para sa akin. Lumuhod ka sa harap ko. Oh. Hahaha. Hayaan ang isang mahinang babae. Gusto kong hadlangan ang kanang bisig ng aming angkan na Siyangguan. Isang tunay na eksperto. Ako, katawa-tawa yan. Wala siyang alam. Ang aming angkan na Siyangguan ay nagtagumpay. Flying Eagle ang kamay na nasa kanya. Sa tingin mo'y makakapaghiganti pa ang nakaraan? Ngunit di ko alam ang 30 taon ng Hedong, 30 taong Hexi. Ngayon ay panahon ko ng pasikatin ng angkan. Siyangguan haha. Matandang magnanakaw na Siyangguan, siraulo ka. Isang labanan lang ng dalawa ito. Paano natin matutukoy ang kinahinatnan ng kapangyarihan? Paano? Hindi ba ito magpapasya? Sige, ipapakilala kita ngayon din. Gaano kalupit ang aming angkan na Siyangguan. Papatayin ulit siya ng Flying Eagle para sa akin. Huwag kang kabahan. Mga langgam lang to. Huwag mo nang isipin. Ano? Sabihin mong langgam ako. Kung langgam ang tawag ko sa'yo, pinuri na kita. Sa buong kalawakan, isang maliit na angkan ang nangahas pumatay. Katawa-tawa yan. Kasuklam-suklam. Maglakas loob kang maging palalo sa harap ng aming angkan na Siyangguan. Papatayin kita ngayon din. At ang paghihiganti, lumingon ka at tumingin. Galaw. Ang yabang ng salita. Sino ang nangangahaswa sa akin ako at iba? Ninong, nandito ka na. Nabalitaan kong ang pamilya Siyangguan sa Jiangzhou ay nagpapalakas, layunin nilang sakupin ang buong mundo. Tiyak na hindi mo sila kayang talunin. Ang kadilimang Panginoon, ang tagal nating hindi nagkita. Ano ang nangyayari? Naka-wheelchair ka na ngayon? Hahaha, mga karamdaman ay karaniwan lang. Walang nakakapagtaka doon. Hindi nakakagulat na naka-wheelchair ka. Ang nakapagtataka, isang lumpo sa wheelchair, ay naglakas loob pa sa Jiangzhou laban sa amin. Gustong-gusto mo na bang mamatay? Hahaha. Ni hindi ka nga makalakad ng maayos. Mas masahol pa ito sa kamatayan. Gusto mo nang mamatay, no? No? Han Jicheng, naisip ko na sa aking mga daliri, ang angkan ninyong Han ay may libu-libong taong kasaysayan. Ngunit ngayon mo ito wawasakin. Ipinahiya mo ang inyong ninuno na si Han Xin. Haha, haha. Ngayon, ang aming mga Han at pamilya Siyangguan kasama ang 4 na pangunahing angkan, Jiang, Wang, Zhao at Wu, ang inyong mahinang samahang paghihiganti. Anong karapatan mong magmalaki rito? Nagtatanong ka kung bakit ako may karapatang magmalaki. Sino ang kukuha sa taong ito para sa akin? Ako na. Huwag mong galawin ang boss ko. Gustong-gusto mong mamatay. Iulat sa kadilimang Panginoon. Naubos. Iulat sa Panginoong madilim. Lipol na silang lahat. Pangkaraniwan lang. Di ko alam saan galing ang kapalaluan mo. Tinatanong mo kung saan galing ang kapalaluan ko. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan. Mga puno ng 4 na pangunahing pamilya. Jiang, Wang, Zhao. Nag-uutos. Buuhin ang lahat ng puwersa sa buong network para lipulin. Ang lipunang paghihiganti. Oo. Gawin mo na ngayon din. Gawin mo. Ano, akala mo, malilipol mo kami gamit lang sa 4 na maliit na pamilya sa Jiangzhou? Lipulin lang ang lipunang paghihiganti ko. Mamaya mo masasaksihan ang isang himala. Naipasa na ng pamilyang Siyangguan ang utos. Ha. Magaling. Mamaya ipagdiriwang natin ang tagumpay. Ha. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, walang makakapinsala sa iyo ngayon. Alam ko ang kabutihan mo, ngunit buhay at kamatayan ang nakasalalay ngayon. Hindi ka dapat masangkot dito. Hindi. Kung buhay at kamatayan man ito, lalo akong mananatili para protektahan ka. Sa totoo lang, may gusto na akong ibang tao. Ayaw ko sa lalaking lumalapit ng sobra sa akin. Ayokong makasira ito sa pagiging tapat ko sa kanya. Talaga? Sino siya? Hindi mo dapat malaman iyon. Sige. Pagkatapos kitang tulungan sa problemang ito, babalatan ko ang utang na loob sa pagkain nun. At aalis na ako.
Shangguan Feilong, hindi mo ba inutusan ang 4 na pamilya sa Jiangzhou na lipulin ang lipunang paghihiganti ko? Hindi ba? Bakit walang nangyayari? Baka hindi pa oras. Ano? Naiinip ka na ba? Titiyempuhan kita? 1, 2, 3. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Sinabi niyang wawakasan ang lipunang paghihiganti mo? Hahaha. Ninong, ano ang nangyari? Sa isang iglap, ang aking lipunang paghihiganti, lahat ng 30 na sangay ay inatake. Maraming nasawi. Imposible ito. Hindi ito totoo. Shangguan Feilong, paano mo ito nagawa? Hindi mo naiintindihan. Paano ang 4 na maliit na pamilya sa Jiangzhou na mukhang hamak? Sa iisang utos lamang, binuwag nila ang buong lipunang paghihiganti nyo. 3 taon na ang nakalipas. Gusto ng mga maharlikang pamilya sa Jiangzhou na mangibabaw sa mundo. Kaya gumawa sila ng lihim na plano. Dagdag pa sa isang di pangkaraniwang pagkakataon, ang aming angkang Shangguan biglang nagkaroon ng henyo sa martial arts. Narating niya ang misteryosong larawan sa edad 18. Pumasok sa Kunlun sa edad 20 at nakuha ang paghanga ng mundo ng martial arts. Tinawag siyang Diyos ng pakikipaglaban sa Jianghu. Hahaha. Itinatag ang Shangwu Hall at nakuha ang pagsang-ayon ng Templo ng Paglikha at Panginoong Ninong. Mula noon, ang kapangyarihan ng aming angkan, lihim na kumalat sa buong mundo. Naiintindihan mo na ba? Hahaha. Tatay, totoo ba ang sinabi mo? Akala mo nagsisinungaling ako? Bakit hindi ko alam ang ganitong kahangahangang bagay? Lagi kang gumagawa ng gulo saan man, kahit sa maliit nating angkang Shangguan, palagi kang padaskol-daskol. Kung alam mong ang kuya mo ang Diyos ng pakikipaglaban, lalo ka lang magwawala. Ang kuya ko pala ang Diyos ng pakikipaglaban. Ha ha ha. Angkan namin ay may suporta ng Shangwu Hall. Ha ha ha. Nakakamangha. Talagang kahanga-hanga. Ha ha ha. Ngayon mapaparusahan na natin ang mga putang ito. Halina't gumanti kayo kung may lakas kayo. Halika na, halika na. Kung may lakas ng loob ka, humanda kang gumante. Sige na, sige na. Hinahangin mo lang ang sarili mo. Ikaw ang nagdulot ng kahihiyan sa sarili mo. Sure, Shangguan, bilisan mo. Likusin na natin ang mga putang ito. Tagal ko nang hindi matanggap ang mga to. Ha ha ha. Sige, sige. Dahil nagsalita na ang manugang ko, bibigyan ko kayo ng inyong gusto. Itay, ang lakas mo talaga. Salamat po, Itay. Tutuparin ko ang aking tungkulin bilang anak. Ang Panginoon ng Kadiliman, natalo ka na sa ating laro. Ngayon, panahon na para wakasan kita. Master Huang, mga guwardiya ng mga pamilya, handa na. Sabay-sabay tayong kumilos. Lipulin ang Revenge Society. Mula ngayon, ako na ang maghahari sa Jiangzhou. Teka muna. Ano ba ang balak mo, bata? Natatakot na siguro siya ngayon. Naghihingi na yata ng awa. Huwag niyong patawarin. Kahit magluhod pa siya, walang kakayahan pero mayabang. Nararapat lang mamatay. Huwag kang mag-isip ng malalim, may sorpresa rin ako para sa inyo. Anong kalokohan ito, bata? Huwag kang magmadali. Malalaman mo rin. Ano pa ba ang kayang mong gawin? Bantayan niyo siya sa loob ng aking nasasakupan. Huwag niyang pagtakasan. Paglaruan ko ng mabuti ito. Opo, umurong kayo, umurong... Magbigay galang sa happy ng grupo. Ipagutos mo sa ngalan ko. Kuya, pakisabi ang utos mo. Ipatawag ang lahat ng kapatid sa grupo. Paligiran agad ang 4 na malalaking pamilyang Shangguan, Han, Jiang, Wuzhou at Wang. At harangin ang lahat ng negosyo nila sa buong lungsod. Naiintindihan. Bata, tama ba ang narinig ko? Gusto mong sakupin ng mga pulubi at harangin ang 6 na maharlikang pamilya sa Jiangzhou? Ha ha ha. Tama ba ang nakita ko kanina? May pulubi kanina dito. Mahala, tama ang nakita mo. Marami talagang pulubi kanina. Tinawag pa nilang hepe ng grupo. Napanood mo yata masyadong maraming teleserye? Nag-ipon lang ng pulubi at grupo na agad? Akala mo ba ikaw si Hong Chigong? Ha 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 ha. Huwag kang masyadong mapanuya. Malalaman mo rin ang mga pulubing kinukutya mo. Gagawa ng nakakagulat na bagay. Sige, hihintayin kong makita kung anong sorpresa ng mga pulubing kapatid mo. Ulag talaga ang taong ito. Ginamit pa ang mga pulubi para hamakin ang mga pamilya natin. Iminumungkahi kong patayin na natin siya para maging babala sa iba. Sumasang-ayon ako. Ako rin, sang-ayon ako. Utusan na ang pamilyang Shangguan na patayin ang leader pulubi. Patayin na yun. Sasarapan tayo. Patayin. Hanap ka ng hanap ng kamatayan. Nagalit mo na ang lahat. Huwag mong sisihin ako. E-eksekusyon kita ngayon din.
Mga pinuno ng malalaking pamilya. Nasaan ang mga guwardiya? O, ang magnanakaw na ito'y lumapastangan sa mga pamilya natin. Makinig kayo sa utos ko. Patayin ang magnanakaw. Opo. Makinig kayo sa utos ko. Patayin ang magnanakaw. Patayin. Subukan nyo lang. May gagalaw kaya sa inyo? Makinig ang lahat ng miyembro ng samahang paghihiganti. Labanan hanggang kamatayan ang sino mang gagalaw. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kayang saktan sa mga dala nila. Sa mga kaunting tauhan ninyo, masasagkaan nyo ba ang mga nakamamatay na atake ng aming mga angkan? Patayin. Sandali. Sagutin ko lang ang tawag. Hello? Ano? Totoo ba ang sinabi mo? Ano ang nangyayari? Mahigit 1,000 pulubi ang kumubkob sa angkan namin Siangguan. Ang mga mall, tindahan, at negosyo ng angkan Siangguan, lahat ay sinara ng lihim na utos. Ano? Paano ito nangyari? Walang ganoong karaming pulubi sa Jiangzhou. Hindi maaaring ganito. Bihira akong makakita ng pulubi sa Jiangzhou. Tama. Ano? Ang angkanhan namin ay sinakop din ng mga pulubi. Talaga bang nakahanap ka ng mga pulubing ito? Hindi ko kailangan ng tanong sa mga ginagawa ko. Ang sinasabi ko ay batas. Sino ka talaga? Paano ka nakahanap ng napakaraming pulubi? Hindi na kailangang sabihin sa paggalagala sa mga lansangan at pakikisalamuha sa mga pulubing nakilala. Naalala ko na ikaw ba ang sikat na hari ng mga pulubi? Anong gaywang? Siya ang gaywang na nagtulong sa Hilagang Kanluran at nagkaloob ng yaman ng kanyang pamilya. Kahit siya nga ang hari, narinig ko lang siya ay matuwid at makabayan tulad ni Sugong Ming noon. Walang lakas na nabanggit? Nabalitaan mo na ba? Ang lakas ko'y hindi mahalaga. Ang mahalaga, ang 6 na pamilyang Jiangzhou nyo'y wala na. Wala nang balikan. Paano mo? Ikaw nga talaga si Panginoong Gaywang. Hindi na importante. Kahit sino pa ako, nawasak din ang 6 na pamilya sa isang kisap. Importante. Ikaw ba si Panginoong Gaywang? Ito'y mahalaga. Bakit naman? Dahil Sapagkat labis na hinahangaan ng ginangko si Panginoong Gaywang at nanumpa siyang hindi pa kakasalan ang hari sa buhay na ito. Bagamat ako ang hari, ngunit wala, nag-iisa, bakit ka manunumpang pakasalan ang isang pulubi? pera'y panlabas lang. Ang mahalaga ay karisma, mayaman ka, ngunit isinakripisyo mo ang yaman. Ibinigay ang buong kayamanan noong may sakuna sa Hilagang Kanluran. Kay gandang katangian ito, Mukhang nanatili kang mabait tulad noong mga panahong iyon. kaya ikaw ba talaga si Panginoong Gaywang? Kung hindi totoo, palitan mo. Imposible, hindi siya ang hari. Bakit siya ang hari? Pagkakaloob ng yaman ng pamilya para sa sakuna, ngunit bakit para sa maliit na pilak na ito, pumunta sa aming tahanan bilang tagabantay? Oh, Hindi ka talaga iiyak hanggat walang kabaong. Panginoong Gaywang, ikaw nga talaga si Panginoong Gaywang, tunay ka palang Panginoong Gaywang. Kung hindi totoo, palitan mo. Ang galing naman. Ilang taon kitang hinanap. Di ko inaasahang makikita ka rito. mukhang ito na ang kapalaran mo. Ninong, Kung tayong dalawa ay mabubuhay pagkatapos nito, ako mismo ang magdadasal ng kasal ninyo. Panginoong Gaywang, payag ka ba? Nangangako ako. Gusto kong pakasalan ng babaeng nagbigay ng siopaw sa akin. Yamang ako iyon, syempre naman. Pero una, aayusin ko muna ang problemang ito. Paano natin haharapin ang pamilyang Siangguan? Oo, di ko inakalang makokontrol niya ang maraming pulubi. Kailangan nating makaisip ng paraan. Ano ba yung kinakabahan ka? Ano ba nakakatakot sa pangkatin ng mga pulubi? Huwag mong kalimutan na may ligtas na baraha ang pamilya natin. Anong baraha? Sinabi ko na ito dati. Ang panganay kong anak ang Panginoon ng itaas na templo. Hindi. Ang ninong ng Zhao Temple ang katuwang ng Diyos. Ano ang laban ng hari ng mga pulubi sa akin? Oo nga pala. Oo. Nakalimutan ko ito. Kapag lumaban ng Diyos ng digmaan, mabibigo ang hari ng mga pulubi. Iniutos ng hari ng mga pulubi na alisin na ang mga pagbabawal sa 6 na mayayamang pamilya. Sumuko ka sa akin. Samahan mo akong lipulin ng Revenge Association. Baka pagbigyan kong buhayin ka ng aking anak na Diyos ng digmaan. Kung isusuko mo na, kung hindi, lahat kayo sa pangkatin ng pulubi ay mawawala. Siangguan Juji, pwede mo siyang papuntahin para ako'y patayin. Gusto mo palang magpakamatay. Huwag mo akong sisihin kung di kita binigyan ng pagkakataon. Kumusta panganay na anak? Gigipusin ng pangkatin ng pulubi ang pamilya natin. Magmadali ka't iligtas si It. Sige, naghihintay si Itay para sa'yo. Ayos ka lang, mabahong pulubi. Pagdating ng anak kong Diyos ng labanan, dudurugin niya ang mga buto mo hanggang abo. Sige, maghihintay ako nun. Pero kung gusto mong maghintay ako, may tuntunin. Anong tuntunin? Lahat kayo dapat lumuhod at maghintay ng matagal. Anong lakas ng loob?
Kayabangan, paano mo ako pinagluluhod para sa'yo? Nababaliw ka na ba? Sabi mo baliw ako, gagawin ko nga ang kabaliwan. Longque. Po, itong grupo ng mga taong ito, paluhurin mo lahat at patagalin ang paghihintay. Yang tinatawag na Diyos ng labanan. Wag kang lalapit dito. Harangan niyo siya, patayin niyo. Sige. Mga walang kwentang gagamba. Hindi. Wag kang lalapit. Lumuhod ka sa harap ko. Luluhod na ako. Luluhod na. Lumuhod ka para sa akin. Ako pa ba ang kailangan gumawa nito? May katayuan din kami bilang tao. Huwag kang magmalabis. Sa harapan ni Ginoong Qin, anong uri ng katayuan ang meron ka? Lahat lumuhod. Ginoong Qin. Ikaw, tumayo ka. Noong una, isinama mo ang iyong anak na babae. Bagamat ang anak mong babae ang gustong bumili ng baozi para sa akin, ngunit ikaw ang nagbayad sa huli. Ngayon, ituturing ko itong pagbabayad sa kabutihan mo. Maaari ka nang umalis. Hindi kita papatayin. Seryoso ka ba? Palagi akong tumutupad sa aking salita. Sige. Tumigil ka dyan. Pinakawalan ka niya. Ngunit ako hindi. Ano pa ang gusto mo? Noong una, upang gamutin ang leukemia ni Hanfei, nais mo pang kunin ang aking buto sa utak. Inialis ako ng aking ina, ngunit hinabol mo kami at nahulog kaming dalawa sa bangin. Kailangan kong pagbayarin ka. Sinabi kong ang pagkuha ng buto sa utak ay usapin ng buong pamilya. Wala akong kinalaman doon. Dapat panagutan ng isa ang kanyang mga ginawa. Ngayon, ayaw ko rin ng tulong ng sinuman. Pag-usapan natin ito sa ating dalawa. Sinuman ang mabuhay o mamatay, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Seryoso ka ba? Hindi kailangan ng tulong ng iba. Talagang hindi kailangan ng tulong ng iba dahil ito ay usaping pampamilya. Solusyonan natin bilang pamilya. Sige. Dahil determinado kang makipaglaban hanggang kamatayan, tutulungan kitang matupad ang hangad. Eddie, gawin na natin. Ayaw. Ang tagal kong pinasan ang galit. Hindi ako basta-bastang kalaban. Huwag kang mag-alala. Mag-ingat ka. Si Hanji Cheng ay bihasa sa 8 trigram palm. Sige. Aray! Tatay. Kung ipinanganak mo ako, bakit mo ako pinabayaan? Nang magkaroon kayo ng aksidente noon ni nanay, ako rin ay nagsisi. Kaya nang makuha ko si nanay mo, hindi ko siya sinaktan. Akala mo ba kapag nagsisi ang kriminal, dapat na siyang patawarin? Ano pa ang gusto mo? Ama mo pa rin ako. Kaya mo bang patayin ang sarili mong ama? Hindi kita kayang patayin ng sariling kamay, pero sa kasamaang palad, para makaganti sa'yo, nakolekta ko na ang ebidensya laban sa'yo, lahat ng ilegal mong ginawa. Ipapakulong kita. Hayaang husgahan ka ng batas. Ako mismo ang maghahatid sa'yo. Katulong, dalhin mo siya at si Hanfei sa bilangguan. Opo. Hindi, Ginoong Je, asawa ko. Sagipin mo ako, sakluluhan mo ako. Diyos siya, mahal ko. Sagipin mo ako, sagipin mo ako. Pakawalan mo siya. Pakawalan, pangahas mong hinawakan siya, hindi kita patatawarin. Pangahas ka. Una kong papatayin kita. Sandali lang. Ang kapatid ko ay Diyos ng labanan. Pangahas kang humawak sa akin, mamamatay kayong lahat. Hindi mo ba alam ang samahan ng paghihiganti? Mangahas kang manakot. Una kitang papatayin. Pangahas kang pumatay sa kanya. Anak. Kapatid, anak. Narito ka rin sa wakas. Bilisan mo't sagipin kami. Pinalo nila kami at winasak kami ang kanang siyangguan. Sinong pangahas na nanakit sa inyo? Siya yon. Hari ng mga pulubi. Bulag ka ba? Kasuklam-suklam. Kahit hari ka man, isang maliit na puno ng pulubi. Anong karapatan mong magpakitang gilas sa harap ko? Alam mo ba kung saan ako galing? Alam ko, Shang Wu Hall, Diyos ng labanan. Isang henyong isang siglo ang hihintay. Kilala mo ako, pangahas mong maging mayabang. Akala mo ba matagal ka nang nabubuhay? Kuya, huwag mo nang kausapin yan. Pinaluhod niya ang buong angkan natin. Patayin mo siya. Ang pagong sa panaginip ay hindi makatakas. Hindi kakayanin.
Lalaruin ko siya hanggang sa mamatay ng dahan-dahan. Binibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Isang henyo kang isang siglo ang hihintayin. Ayaw kitang wasakin. Pinapayuhan kita. Umalis ka na. Isang henyo ka na dumarating lang minsan sa isang siglo. Ayokong sirain ka. Bibigyan kita ng payo. Aminin mong nagkamali ka at umalis ka na rito. Anong ibig mong sabihin sa ayokong sirain ka? Ang kapal mo naman. Kung alam mo ng henyo ako sa siglo, paano ka naging ganito kabastos? Mukhang kailangan mong maranasan ang tunay kong kakayahan. Nasaan ang mga tauhan? Narito. Hindi karapat-dapat sa akin ang hamak na langgam na to. Putulin ninyo ang kamay at paa niya. Ipakita niyo ang tunay na kapangyarihan. Opo. Kumakalat ang chi sa katawan. Nasasakop na ng dakilang kaharian dito. Gamit ang bulaklak o dahon, sandata na ito. Patayin siya. Mga mangmang na langgam. Nakarating ka na pala sa rurok ng dakilang kaharian. Di nila kaya. Ako na ang haharap sa'yo. Ito pala ang pinakamataas na teknik ng pagpapayaman. Nakakatakot talaga. Pinakamataas na teknik ng pag-iisip. Pwede na bang pumatay sa isip lang? Oo, dahil pinakamataas na teknik ito. Sa isang pag-iisip lang, kayang lipulin ang lahat parang bagyo. Halika, kumuha ka rin ng sandata. Halika, kumuha ka rin ng armas. Harapin mo ang mga mahiwagang langgam. Hindi ko siya papatayin ng armas. Ako'y naliwanagan na sa isang kisap mata. Ginagamit niya talaga ang chi para kontrolin ang espada. Tunay na sining pandigma, hindi biro. Huwag mong maliitin ang kalaban. Panginoong Jiawang. Kung ikaw ang henyo ng ating siglo, ni hindi ko kayang patayin. Paano kita mapoprotektahan? Ang dakilang void movement technique. Ninong, ano ang dakilang void movement technique? Pinakamataas na antas ng panloob na enerhiya. Maiiwasan mo ito kapag may nakamamatay na hangin. Walang gasgas. Anak, kapatid. Anak. Tao ka ba? O multo? Hindi ako tao ni multo. Ako'y isang henyo. Ikaw ang henyo ng siglo. Ako'y henyo ng 1,000,000 taon. Nang turuan ka ng maestro mo ng martial arts, di ba't tinuruan ka ng disiplina? Nagkasala ang pamilya mo. Tinulungan mo pa. Ang maestro ko. Walang kamatayang kunlo ng maestro. Sa ilalim ng amang tagapaglikha ng templo, ang paghawak sa akin ay panlalait sa templo. Kahit amo ka ng grupo ng pulubi. Hindi ka kalaban ng templo ng Zhao. Talaga? Alam mo ba ang tunay kong pagkatao? Sino ka? Ikaw mismo nagsabi. Ako ang amang tagapaglikha ng templo? Ang ama. Imposible yan. Ang amang tagapaglikha ay pinakamatalino. Tagapagtanggol siya ng dakilang siya. Ano ka ba? Mangahas kang magpanggap sa ama. Tama. Nagpapanggap bilang amang tagapaglikha. Krimen yan na dapat patayan. Anak, papagtibayin natin ang sentensya. Eksakto. Kahit siya'y may 3 ulo, kapag nakialam na ang templo, mamamatay siyang walang libing. Mga taong di umiiyak hanggat walang kabaong. Magandang plano. Papapatayin niyo ako sa templo ng Zhao. Yan ang sinabi mo. Hinding-hindi ka magsisi? Ang amang tagapaglikha ay walang pagsisisi. Kumikilos ayon sa kalooban. Sige. Maghintay ka. Tatawagin ko agad si Amang Kunlun upang patayin ka sa ngalan ng templo. Panginoon, may lalaking umaasa sa kanyang pambihirang kakayahan at sinaktan ako. Nagpapanggap pa siyang maging ama ng sangkahan. Dumali ka na at sa ngalan ng templo ng paglikha, patayin ang magnanakaw na ito. Sige na. Maghihintay ako. Wala ka ng pag-asa, Totoy. Ang aking guro ay lulusob dito gamit ang espada upang dalhin ka sa templo ng paglikha para sa parusa. Wakas mo na. Ha. Nangangarap ka pa habang kamatayan ay nakabantay. Malalaman mo din, pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo ay ang hindi mo paniniwala sa sinabi ko. Hari ng mga pulubi, hindi ito biro. Ang ama ng sangkahan ay alamat na namumuno sa mundo. Mas kilala pa kaysa sayo. Hindi mo pwedeng gawing laruan ang pagpapanggap sa kanya. Hindi na nga lang sa ama ng sangkahan. Ang walang kamatayang Kunlun ay nagbabantay ng kabundukan ng dekada. Gamit ang kanyang tawistang kagalingan, may 3,000 siyang alagad.
Lahat ay bihasa, kahit gaano kalakas ang samahan ng mga pulubi. Mahirap labanan sila. Lumayo ka na, hindi niya maiiwasan. Ang mundo'y puno ng Kunlun at Templo Zhao, ang pagpapanggap bilang ama ng sangkahan. Wala nang takasan. Huwag mo siyang pakinggan. Magmadali ka at pumunta sa kabundukan. Sa ganito, kahit Templo Zhao ay hindi ka makikita. Dumating ako ngayon. Una, parusahan ang masama at itaguyod ang mabuti. Pangalawa, pakasalan ka at uuwi. Parehong pakinabang. Anong itinatago ko? Hari ng mga pulubi, nagbibiro ka ba? Nakasalalay ang mga buhay. Hintayin ang mga tao mula sa templo ng paglikha. Gusto mong tumakas. Hindi mo kaya. Oo, binata, kapuri-puri ang iyong tapang. Ngunit bisig ay hindi kayang umangat sa hita. Pinakakinikilalang ama ng sangkahan noon. Nasa rurok sa yaman, kapangyarihan, mga sining panlaban at koneksyon. Kahit 10 pa kayo, hindi tatagal sa isang hampas niya. Magmadali ka at umalis na. Kahit 10 pa kayo, di makatatagal sa isang tama niya. Bilisan nyo at umalis, Krat. Longke, ayaw nilang maniwala na ako ang Godfather. Sabihin mo nga sa kanila, sino ba ako? Siyempre kayo ang Godfather, Panginoon ko. Sabi ko na nga ba, ako talaga ang Godfather. Kalokohan, kung siya ang Godfather, bakit siya magtatago ng identidad para maging bodyguard? Para lokohin tayo sa pera? Pangulo lang siya ng mga pulubi. Ang totoong Godfather ay hindi ganyan kawalang hiya. Tama. Hayaan nating magkunwari. Pagdating ng mga tao mula sa templo ng paglikha, matututo siyang isulat ang salitang kamatayan. Mga mangmang na langgam. Panginoong Godfather, ipatawag ko ba ang mga guwardiya ng templo? Wag. Mga langgam lang yan, wag na nating palabasin. Gusto kong makilala ang sinasabi niyang katulong. Ang galing umarte. Sayang hindi ka sumali sa dula-dulaan. Okay lang. Malapit nang dumating ang amo ko. Darating din ang 100,000 mandirigma mula sa templo. Mamaya malalaman niya ang kapalit nito. Hindi bilisan niyo pang tawagin ang amo niyo. Pabilisin niyo ang dating. Naiinip na akong maghasik ng lagim. Huwag kayong magmadali. Parating na ako. Ama, tulungan niyo ako. Ikaw din ay nasa Transcendent Realm. Ama, marunong ka ng Kunlun Sect na espada control. Sino ang nakatalo sa iyo ng ganito? Siya. Mas malakas ang kanyang cultivation. Sino ba siya? Hari siya ng mga pulubi. Leader ng grupo ng mga pulubi. Hari ng mga pulubi. Oh, narinig ko lang ang Godfather. Pero di ko alam. Anak ng hari ng pulubi. Umaasa ka lang sa cultivation mo. At nangaapi ka sa Kunlun. Umaasa ka lang sa iyong antas ng pagtatanim. At nangahas kang mang-api ng mga tao ng aking Kunlun Sect? Tama ba? O pala, immortal. Itong batang to ang nag-udyok sa mga pulubi upang salakayin ang mga marangal na pamilya sa Jiangzhou. Malubhang naapektuhan ang negosyo ng mga pamilya. Nakikiusap ako, immortal. Parusahan niyo ang batang to. Ibalik ang ningning ng aming mga pamilya. Ano? Pinulong niya ang mga pulubi laban sa inyo? Oo, walang pakundangang kumilos. Nakakainsulto sa tao at mga Diyos. Pakiusap, Master, utusan ang templo ng paglikha. Tatawagan ko ang punong timog ng templo. Kagalang-galang na Panginoong Tigre. Tatawag ako sa kanya. Papadalan natin ng tao laban sa mga pulubi. Salamat, Immortal. Salamat, Immortal. Salamat, Master. Walang anuman yon. Hindi karapat dapat pag-usapan. Kagalang-galang na Panginoong Tigre. May maliit akong problema dito. Tulungan niyo po ako. Ano? Ginigipit ng samahan ng pulubi ang Jiangzhou at kinukuyog pa ang templo ng paglikha? Suklam-suklam. Ako mismo ang pupuksa sa kanila. Master, ano ang sabi ni Panginoong Tigre? Hindi ba halata? Galit na galit siya nang malaman ang nangyari. Pinadalhanan niya ng tauhan. Mabuti naman. Salamat, Immortal. Anak, wala ka ng kayabangan ngayon? Masyado kang nagmamadaling masaya. Tinawag ni Longke si Huzun, papawalang bisa ang lahat ng miyembro ng pulubi. Sabihin mong puntahan niya ako. Opo. Ano yon? Ano ang narinig ko? Nag-utos ka mismo kay Nag-utos ka talaga kay Panginoong Tigre Zun? Ha. Makinig at sumunod. Sa tingin ko'y baliw ka na. Si Panginoong Tigre Zun, ang leader ng templo ng kusina, isa sa 4 na makapangyarihan sa ilalim ng Godfather. Maliban sa Godfather, lahat dapat magmano pag nakita siya. Paano mo nasabing inutusan mo siya? Parang nagpapanggap lang siya. Hindi ko alam kung maniniwala. Panginoong Yao Wang, ang dugo mo'y malat. Malalaman mo rin sino ako. Ikaw ba talaga ang Godfather? Ha. Kasing halaga ng utot. Ang Godfather na kilala sa buong mundo. Yan ang kapangyarihan. Lakas, yaman, koneksyon. Rurok ng kapangyarihan. Nakita niya ba yung babaeng may pekla? Ha. Pinagtripan mo na ako noon. Agad niyang nalamang bagay sa kanya ang pagiging pulubi. Ang babastos ng bibig ninyo, babasagin ko yan mamaya. Tama na ang pagpapanggap. Dating na ang mga Diyos para tulungan ako. Nagsasabi ka pa ng kalokohan. Nakikiusap ako sa mga Diyos. Parusahan itong nagpapanggap na Godfather. Nakikiusap ako sa mga Diyos. Nakikiusap ako sa Master.
Kung yan ang gusto ninyong lahat, papatayin ko na ang mga tao para sa walang kwentang kung fukid na to, kayo mismo ang may gawa nito. O ako na ang gagawa? Dapat nagtago ka na lang sa Kunlun. Hindi mo dapat pinasok ang palasyo. Kasuklam-suklam, ano ang karapatan mong makipag-usap sa amin? Godfather, sinabihan ko na si Tigrezun. Dating siya, saglit lang. Naghahanap ng away itong matandang to, pero hindi siya karapat-dapat. Kayo na. Oo. Ano Aksidente lang na itong matandang kalansay ay lalaban sa akin, pero sa palagay ko hindi siya karapat-dapat. Ano? Sige, ikaw na muna. Oh, Pinapalaban mo pa sa akin ng isang maliit na babae? Halatang iniinsulto mo ang matanda. Guro, wag nang patagalin ang panatikong ito ngayon. Paano mawawasak ang Kunlun? Huwag kang mag-alala, bihira lang bumaba ang aking guro sa bundok. Ngayon ay dumating na ang mga toro, multo, ahas at Diyos na ito. Lahat ay lulutasin para sa iyo. ang daming kalokohan. Halika na. Tingnan mo, nahuli kita. Ang gintong kampanilya ay hindi masisira. Tapos na. Guro, ayos ka lang ba? Panginoon, ayos ka lang ba? Imposible yan. 100 taon akong nagsasanay. 90 taon nang nagsasanay ng mga bata. Paano matatalo ng isang batang babae? Nakumbinsi ka na ba? Ako, anong ipinagmamalaki mo? May Templo Zao tayo at ang Godfather at Panginoong Tigrezun. Oo, may Templo Zao pa rin tayo at si Tigrezun. Natawagin ko na si Panginoong Huzun. Huwag mo akong tawagin. Paparating na ako. Panginoong Huzun, pagbati kay Panginoong Huzun. Pagbati kay Panginoong Huzun. Bilisan mo't batiin si Panginoong Tigrezun. Kasuklam-suklam. Nakita si Panginoong Tigrezun, di man lumuhod. Utusan niyo pong patayin agad itong tao. Pakiusap kay Panginoong Huzun na patayin siya. Patayin niyo na po agad ang lalaking to. Tumindig ka. Panginoong Tigrezun, pinapunta niya't mga pulubi sa mayaman. Templo ng pang-aalipusta, nagpapanggap na Godfather. Pakiusap sa Panginoong Tigrezun na arestuhin siya. Gusto mo pasukuin ko't arestuhin siya? Oh, bulag ang iyong mga mata. Hindi mo ba nakikilala kung sino siya? Sino ba talaga siya? Diyos ng Templo Zao na si Tigrezun. Harapin mo ang Godfather. Oh, makita ang Godfather. Si Tigrezun, punong mandaragit ng damba ng lalaki ng kalang. Nagpupugay sa amang padrino. Makilala ang amang padrino. Tumindig. Ano? Siya nga ang amang padrino. Imposible yon. Halatang pulubi lang siya. Paano ito sumikat sa buong mundo? Hindi sikat na amang padrino? Oh, nababalita ang nagbabantay ang amang padrino sa ibayong dagat. Paano siya napadpad sa Jiangzhou natin? Pangahas. Ang kilos ng amang padrino'y di mo dapat pag-usapan. Kunlun ay may mata ngunit di makilala ang bundok tay. Nakasalubong ang amang padrino. Nakikiusap ako sa amang padrino na patawarin ang kanyang kasalanan. Sinabi ko na sa'yo, dapat kang manatili sa Kunlun. Di ka dapat nagpapakalat sa mundo. Naalala mo ba? Nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mukhang di mo narinig ito. Di ako nagpapatawad sa masasama. Panginoong Tigrezun. Opo. Walang galang sa katandaan. Wasakin ang 2 ugat ng renda, ihagis pabalik sa kabundukang Kunlun. Opo. Dalhin nyo na. Amang padrino, patawarin mo ako, Panginoon. Amang padrino, patawarin mo ako. Mga angkan ng Shangguan Han, Zhang, Wang, Zhao at Wu, makinig kayo. Amang padrino, paano gagawin sa kanila? Yamang mayaman ngunit walang puso. At nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Ipahinto ang negosyo, samsamin ang lahat ng ari-arian, ihagis sa madilim na bilangguan. Isipan nila ang ginawa habang buhay. Ay, uwag. Amang padrino, ipapakasal ko ang anak ko sa'yo. Oo. Nais kong mapangasawa ang amang handang pakasalan ng nino. Akala mo sino ka? Karapat-dapat ka ba? Umalis ka na. Dalhin na silang lahat palabas. Teka, Anong gagawin mo? noon pinilit nila kaming mag-ina na magpatihulog sa bangin. Bahagya akong nakaligtas. At may peklat pa rin ako sa mukha hanggang ngayon. Nang lumaon, nakita rin nila ang nanay ko. Pero muli nilang itinulak siya sa bangin. Sisiguraduhin kong hindi na ako magiging tao kung di ko ipaghihiganti ito. Ito ang sikat na lason na Crane's Top Red. Nais kong inumin nila ito. At tumayo sa harap ng puntod ng nanay ko upang magsisi habang buhay para sa kanya. Aprobado. Dalhin na sila. Ako naman, wag po. Pakiusap. Ang dami mong pinagdaanan. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Talaga? Ikaw? Hindi mo ba kinasusuklaman ang peklat ko?
Bobo ka ba? Kahit gaano kaganda ang mukha ng tao, mas mahalaga pa rin ang magandang puso at saka, hindi ka naman pangit. Madali kong maaalis ang peklat na ito. Maaalis ba ang ganito kalaking peklat? Ako ang ninong ng Medtech Finance. Isang kagatlangaw lang ito. Ayos yan. Parang nasusuklian ng mabuting intensyon. Narito ang matanda para batiin kayo sa pagsasama. Salamat, Ninong. Hanap tayo ng gagamot sa mukha mo.